Nagsimula ang kwento nang makita natin ang isang babae na nagngangalang Julia na tumatakbo palayo sa mga sundalo, ngunit napaluhod siya dahil sa kanyang pinsala. Ngunit tumanggi siyang masawi sa isang kalunos-lunos na kasawian, kaya nagpa siyang lumaban, ngunit nabali ng prinsipe, si Gerald, ang kanyang espada, at nakuha siya ng mga sundalo. Naaalala niya ang oras na nag-propose ito sa kanya, at iniisip niya kung paano siya tinawag ng mga tao na isang cold-blooded witch na ngumingiti lang kapag nakikipag-away siya. Pero wala siyang pakialam sa kahit na ano dahil nasa tabi niya si Gerald pero nadurog ang puso niya matapos malaman ang totoong intensyon nito. Sinabi ni Gerald sa kanya na dapat siyang mahiyad dahil sa halip na aminin ang kanyang krimen, nagpa siyang tumakas. Kaya ipinaliwanag ni Julia na siya ay na-frame, ngunit hindi siya kumbinsido. Sinabi niyang nasaktan niya ang kanyang kapatid na si Feria. Ipinaliwanag ni Gerald kung nagtiwala lang siya sa kanya ng walang taros, mabubuhay siya ng mahabang buhay at maaaring maging reyna. Ngunit sa palagay niya, ang mga bagay ay naging pinakamahusay dahil hindi niya nais na ang kanyang mga anak ay maging katulad niya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin siya, ngunit kinuha ni Julia ang isa sa kanilang mga espada at sinubukan siyang salakayin, ngunit madali niya itong dinasarmahan. Kaya tumakbo si Julia palayo at tumalon sa bubong habang inutusan ni Gerald ang kanyang mga tauhan na paputukan siya, ngunit nagawa niyang harangan sila. Kaya't ibinato ni Gerald ang kanyang sibat sa kanya, at sinubukan niyang pigilan ito, ngunit tumagos ito sa kanyang puso. Nais niyang maibalik ang kanyang buhay para hindi na siya magkamali. Pagdilat niya ay nakita niya ang kanyang mga magulang na ikinagulat niya, dahil dapat ay nasawi na ang kanyang mga magulang. Sa tingin nila, kinakabahan lang siya dahil ito ang unang pagkakataon na nasa royal capital siya, kung saan dadalo sila sa 15th birthday party ni Prince Gerald. Ngunit alam niya na dapat ay 21 na ito, kaya sa palagay niya ay kumikislap ang kanyang buhay sa kanyang mga mata. Sa pagpasok nila sa party, napagtanto ni Julia na bata pa siya, at naalala niyang ito ang party kung saan nag-propose si Gerald sa kanya. Kaya, habang papasok siya, agad siyang tumakbo palayo. Nakita niya ang silid ni Feria, at naaalala niya kung paanong ang pakikipag-ugnayan nila ni Gerald ay isang paraan lamang upang itago ang ipinagbabawal na relasyon sa kanyang kapatid. Nang malaman ni Julia ang tungkol sa kanila, agad niya itong inakusahan na sinusubukang lasunin ang prinsesa, at binigyan ito ng parusang kasawian. Hindi niya pa rin maintindihan ang nangyayari, iniisip kung nananaginip ba siya or talagang bumalik siya sa nakaraan. Pero alam niyang pagkakataon na iyon para itama niya ang kanyang mga pagkakamali, at naaalala niya kung paano nag-propose si Gerald sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata. Pero simula nang tumakbo siya palabas ng kwarto matapos siyang makita, iniisip niya kung nabago na niya ang lahat. Pero laking gulat niya nang bigla itong sumama sa kanya, at iniisip niya kung huli na ba ang lahat para baguhin ang lahat. Magpo-propose na siya, ngunit tumakas si Julia, na sinasabing nag-aalala ang kanyang mga magulang sa kanya. Siya ay patuloy na sumusunod sa kanya, at siya ay nagtataka kung paano niya ito mapipigilan. Kaya, hinablat niya ang isang random na lalaki, na nagsasabi na nahulog siya sa kanya. Ang lalaki, na nagngangalang Harry, ay tinanggap ang kanyang proposal, ngunit napagtanto niya na siya ay nagkamali dahil sa loob ng 6 na taon, siya ay magiging isang baliw na emperador at sisirain ang kaharian. Sinabi ni Harry sa kanya na hindi siya dapat makaramdam ng kaba dahil hinding-hindi siya nito sasaktan, ngunit hinihimatay siya sa lahat ng stress. Nagising si Julia sa kanyang silid, at natuwa si Harry na okay siya, ngunit hiniling niya sa kanya na mag-propose muli sa kanya upang makumpirma niyang hindi siya nananaginip. Pero iniisip ni Julia ang kinabukasan kung saan, kahit sumuko na siya, uutusan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na tapusin ang lahat. Ngunit nagpa siyang umalis nang mag-alok itong maging kanyang bilanggo. Binuhat niya siya, sinabing magsuot siya ng sapatos kung plano niyang tumayo or manlalamig ang kanyang mga paa. Habang isinusuot niya ang kanyang sapatos, namumula siya dahil hindi pa siya tina-trato bilang isang babae. Pumasok si Gerald at hiniling sa kanya na ipaliwanag kung bakit siya patuloy na tumatakbo mula sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Harry na hindi niya dapat ipilit ang isang babae sa kanyang mga tanong. Tinanong niya si Harry kung ano ang ginagawa niya sa silid ni Julia, kaya ipinaliwanag niya na natural sa isang lalaki na mag-alala kapag nawala ng malay ang kanilang asawa. Pero binanggit ni Gerald na hindi pa sila kasal. Inihayag niya na napagpasyahan na sa loob ng inner circle ng kaharian na papakasalan niya ito, at sinabi niya kay Harry na hindi siya dapat makialam sa mga bagay ng kanilang kaharian dahil siya ay isang tagalabas.
Ngunit sa palagay niya ay galit lang si Gerald dahil tinanggihan siya nito, at sinabi niya sa kanya na dapat silang pumunta sa ibang lugar. Ngunit binanggit ni Gerald na hindi niya sila papayagang umalis. Tinawag siya ni Harry na isang talunan, na sinasabi sa kanya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, at sinabi niya sa lahat na tumabi, na naging dahilan upang mapaluhod sila. Lumayo siya, at sinabi niya kay Julia na hindi niya hahayaang saktan siya ng sinuman. Pero sa tingin niya, hindi ganoon kadaling susuko si Gerald. Binanggit niya na ang kanyang magic energy ay hindi pa rin matatag, kaya sila ay maglalakbay sa pamamagitan ng barko, at siya ay nag-teleport sa kanila doon, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil sila ay pupunta sa Rave Empire sa loob ng ilang oras. Binigyan niya siya ng damit, at nagtataka si Julia kung bakit siya nakadamit para sa isang babae, ngunit natutuwa siya na nakalayo siya kay Gerald. Pagkatapos nito, binigyan siya ni Harry ng tsaa at cake, na sa tingin niya ay masarap. Ngunit tinanong niya ito kung seryoso ba siya sa kanilang kasal, na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang maliit na babae. Ngunit walang nakitang problema si Harry sa edad nito, at dahil mayroon itong mataas na kapangyarihang magical, sa tingin niya ay ito ang perpektong babae para sa kanya. Sinabi niya na dapat mahal niya nito dahil siya ang nag-propose. Hindi makapaniwala si Julia na sineseryoso nito ang mga salita ng isang bata, kaya naman iniisip niya kung totoo ba ang proposal. Kaya, tinanong ni Harry kung talagang magpapakasal siya sa kanya, ngunit isiniwalat niya na ang proposal ay isang kasinungalingan. Isang dragon na nagngangalang Rave ang biglang nagpakita, at nagsimula itong tumawa kay Harry dahil akala niya ay mahal na mahal siya nito. Kaya, hinawakan niya ang buntot nito at ibinagsak sa lupa. Iniisip niya ang tungkol sa alamat na may isang diyosa ng pag-ibig at lupain na pinangalan ng Kratos, at ang dragon na Diyos ng Loika sa kalangitan na pinangalan ng Rave na tumulak sa sangkatauhan sa 1,000 taon ng digmaan. Ang mga tao lamang sa Kratos Kingdom ang maaaring gumamit ng magic, habang ang mga dragon ay matatagpuan lamang sa Rave Empire. Humingi ng paumanhin si Julia para sa proposal, sinabi niyang hindi niya akalain na seseryosohin niya ito, at sa palagay niya ay kasalanan niya ang pag-iisip na ang isang babaeng tulad niya ay biglang mai-in-love sa kanya. Sinabi ni Harry sa kanya na ibabalik niya siya sa Kratos na nakakatakot sa kanya dahil alam niyang kung babalik siya, kakailanganin niyang harapin si Gerald. Sinabi ni Harry na kahit na ito ay isang kasinungalingan, masaya pa rin siya sa isang sandali dahil naisip niya na may isang taong nais na gugulin ang kanilang buhay sa kanya, na nagpaparamdam sa kanya na tinatrato niya siya tulad ng pagtrato sa kanya ni Gerald. Pag-alis ni Harry, pinigilan siya nito at sinabing handa siyang pakasalan siya, ngunit sa palagay niya ay sinusubukan niyang lokohin muli. Ngunit lumuhad ito sa harap niya at nangako na papaligayahin siya. Ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang edad, kailangang sa pangalan lang ang kanilang pagsasama hanggang sa paglaki niya. Pero niyakap siya nito at nangako na aalagaan siya. Sinabihan niya si Rave na ibigay ang basbas nito sa kanya, na nagiging sanhi ng pagpapakita ng singsing sa kanyang daliri. Binanggit niya na ito ang singsing ng Dragon Consort, na nagpapatunay na natanggap niya ang basbas ni Rave bilang asawa ng emperador. Sinabi niya na hanggang sa magdaos sila ng seremonya ng kasal, sasabihin nila sa mga tao na sila ay engaged, ngunit hanggat nasa kanya ang singsing, ituturing niya ito bilang kanyang asawa, na sinasabing gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Ang kanilang barko ay biglang inatake, at sa palagay niya ay dapat silang lumaban, ngunit si Harry ay napaluhod, na sinasabi kay Rave na dalhin siya sa daungan. Ngunit tumanggi siyang umalis na nagsasabing paprotektahan niya siya. Kaya, gumagamit si Julia ng mahika upang iangat ang barko sa hangin, at sinisira niya ang mga kanyon ng kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamao. Dumating sila sa Rave Kingdom, at sinabi ni Julia sa mga sundalo na alagaan si Harry, na sinasabing sila ay sinalakay sa paglalakbay. Pinasalamatan siya ni Harry sa pagligtas sa kanya, at sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat magsalita ng masyadong malakas dahil iisipin ng mga tao na siya ay baliw. At napagtanto niyang hindi nakikita si Harry ng ibang tao. Nakita niya ang isang babae na nagngangalang Sofia na naghahanap kay Harry, at nagsimula siyang umiyak na nagsasabing hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil narinig niya na nagdala siya ng isang babae pabalik mula sa Kratos. Ibinunyag ni Rave na siya ay anak ng isang lokal na Panginoon na nagngangalang Bert, at sinabing siya ang kanyang karibal dahil siya ay kandidato para maging asawa ni Harry. At nilapitan niya si Julia, sinabi na hindi niya basta-basta hahayaan na makuha siya.
Pagkatapos nito, naisip ni Julia ang tungkol sa trahedya ng Bellberg mula sa kanyang sariling panahon, kung saan ang isang kapistahan ay ginawa upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Harry mula sa Kratos, ngunit ayaw niyang pakasalan si Sofia, kaya pinaslang niya ang iba pang mga kandidato at sinunog ang palasyo bago tinapos ang sarili niyang buhay. Iniisip ni Julia na dahil dinala siya ni Harry, hindi na mauulit ang trahedya. Ngunit sinabi niya na kung mangyari ito, haantong ito sa digmaan sa kaharian. Dumating si Rave, sinabi sa kanya na nagising na si Harry, ngunit nag-aalala siya tungkol sa kanya dahil nalaman niyang nakilala niya si Sofia. Dumating siya sa silid na may dalang tinapay, at nag-aalangan siyang kainin ang mga ito, ngunit pinilit niya itong subukan, at napagtanto niyang masarap ito. Sa palagay ni Harry ay hindi siya nito iiwan pagkatapos matikman ang kanyang luto, sinasabing ito ay magbubuklod sa kanila. Ngunit sa palagay niya ito ay parang cringy, kaya sinampal niya ito. Nagtataka siya kung bakit siya lumabas ng palasyo upang makita siya, at sinabi ni Harry sa kanya na ito ay dahil na-miss niya itong makita. Ibinunyag niya na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin siya sa kabisera ng Imperial, ngunit itinago nila siya sa silid na nagpapaisip sa kanya kung nagpaplano si Bert na magrebelde. Iniisip ni Rave na siya ang umatake sa kanila. Tinanong niya ito kung talagang isinumpi siya, at binanggit ni Harry na nais niyang mahalin siya nito, ngunit ayaw nitong umibig sa kanya. Ikinuwento niya sa kanya kung paano siya naging isang prinsipe na malayo sa linya ng paghalili, at dahil sa katayuan ng kanyang ina bilang isang babae, hindi siya maaaring manatili sa kabisera. Kaya, pinapunta siya sa Borderlands dahil nakita siya ng kanyang ina bilang isang halimaw, dahil siya lang ang nakakakita kay Rave. May mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari pagkatapos ng kanyang ika-11 na kaarawan, nang masawi ang kanyang nakatatandang kapatid dahil sa isang sakit, at pagkatapos noon, ang lahat ng mga prinsipe na susunod sa pila ay sunod-sunod na nasawi, na nagparamdam sa kanya na may nagtatangkang gawin siyang emperador. Sinabi niya sa lahat na siya ay inosente, at ang tanging taong naniniwala sa kanya ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Vincent, ngunit siya ay isang mas mababang prinsipe, kaya wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Ang kakaibang pagkasawi na ito ay nagpatuloy na nangyayari sa loob ng 5 taon, kaya ginawa siyang crown prince ng kanyang ama. Ngunit nagpasya siyang umalis sa palasyo dahil natatakot siya sa kanya, at sa araw ng kanyang koronasyon, tinapos ng kanyang ina ang kanyang sariling buhay, na naging dahilan upang makuha niya ang titulo ng sinumpaang emperador. Naghihinala ang tingin ni Julia kay Rave, ngunit tiniyak nito sa kanya na wala itong ginawa, sinabing si Harry ang magiging emperador kahit na walang nangyari. Binanggit niya na hindi siya dapat makaramdam ng sama ng loob sa kanya dahil sinusuportahan siya ng lahat pagkatapos na kumbensihin sila ni Vincent. Ngunit alam niya na si Vincent ang maglalabas ng impormasyon kay Kratos sa hinaharap na haantong sa pagpaslang ni Harry sa kanya at sa lahat ng kanyang mga kapatid. Tinanong niya si Harry kung sa tingin niya ay hindi patas ang pakikitungo sa kanya ng lahat, ngunit ipinaliwanag niya na may mga tao, kaya kailangan niyang magpanggap na paprotektahan sila kahit na ano paman. Binanggit niya na ang kanyang sumpa ay hindi dapat makaapekto sa sino mang iba hanggat mayroon siyang asawa na nakatanggap ng basbas ni Rave, at sinabi niya na dapat silang mamuhay ng masaya sa loob ng isa pang 3 taon. Sinabi ni Julia na hindi mabilang ang mga kaaway nito sa paligid niya, kaya tinanong niya siya kung paano niya pinaplano ang pakikitungo sa kanila. Sinabi niya na kung talagang pinagtataksilan siya ni Bert, dudurugin niya ito, ngunit ayaw niyang gumamit ng karahasan, na nangangahulugang kailangan nilang mangolekta ng impormasyon. Kaya, sinabi ni Julia sa kanya na manatili sa palasyo habang siya ay aalis upang mag-imbestiga. Sa palagay ni Harry ay masyadong mapanganib para sa kanya na kumilos ng mag-isa, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay kanyang tungkulin bilang kanyang asawa, na nagpapasaya sa kanya na siya ay bumagsak sa lupa. Kinabukasan, naglalakad si Julia sa paligid ng lungsod ng nakabalat kayo, nang marinig niya si Sofia sa loob ng isang simbahan kung saan sinabi sa kanya ng isang pari na pinahahalagahan siya ni Bert kahit na anak niya ito mula sa dati niyang asawa, na hindi niya mahal. Nagsisimula siyang umiyak dahil mas matanda siya sa edad na hinahanap ni Harry, at nagtataka si Julia kung bakit siya nagtakda ng ganoong kondisyon. Isang grupo ng mga sundalo ang biglang pumasok sa simbahan, at narinig niyang sumisigaw si Sofia habang pinapaalalahanan niya ang sarili na ang layunin niya ay mang-alap lang ng impormasyon, ngunit nagpasya pa rin siyang makialam. Samantala, nakipagkita si Bert kay Harry, sinabi sa kanya ang isang hindi kilalang grupo, na pinamumunuan ni Julia, ay kinuha ang port ng hukbong dagat, at kinuha din nila si Sofia bilang bihag.
Tinanong siya ni Harry tungkol sa kanilang hilagang puwersa, ngunit binanggit niya na hindi nila kayang lutasin ang sitwasyon, kaya pinapadala niya ang sarili niyang mga tauhan dahil nasa panganib ang kanyang anak na babae. Nagtataka si Harry kung ano ang gagawin niya kay Julia, ngunit sinabi sa kanya ni Bert na siya ay isang especially iya, sinisisi siya sa sitwasyong kinalalagyan nila. Kaya, sinabi sa kanya ni Bert na pagkatapos nilang malutas ang problema, dapat niyang utusan ang hilagang puwersa na umalis sa lungsod. Binigyan siya ni Harry ng pahintulot na gawin ang anumang gusto niya, ngunit binalaan niya si Bert na kapag naging inosente si Julia, siya ay parurusahan. Ngunit sinabi niya na dapat mag-alala si Harry sa kanyang sarili dahil kung may mangyari kay Sofia, kakailanganin niyang magbayad sala para sa kanyang mga aksyon. Nakakulong sina Julia at Sofia sa isang kwarto, at iniisip ni Sofia na si Julia ay isang random na lalaki na napasama doon dahil sa kanya. Sinabi niya kay Julia na darating si Harry upang iligtas sila, at napansin ni Julia kung gaano siya nagtitiwala sa kanya. Kaya, binanggit niya na may utang siyang utang na loob sa kanya. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay nasawi noong siya ay bata pa, kaya ang kanyang ama ay muling nag-asawa, at siya ay ipinadala upang manirahan sa ibang lugar. Sinimulan niyang bisitahin ang mga dragon, at kahit na hindi niya maintindihan ang wika, naramdaman niyang kinakausap siya ng mga ito. Noong una niyang nakilala si Harry, tinanong siya nito kung may nakikita ba siya sa kanyang balikat, ngunit wala siyang nakita. Pagka-uwi niya, pinagalitan siya ng kanyang ama, sinabihan siyang bayaran ang perang ginastos niya para ipadala siya sa palasyo. Pero pinrotektahan siya ni Harry, at may kasama pa siyang tsaa kada buwan. Bago umalis si Harry patungong Kratos, ipinagtapat ni Sofia ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit tinanggihan siya nito dahil sa kanyang edad. Gusto siyang tulungan ni Julia, ngunit alam niyang kung makatakas sila, maaakusahan siya ng pagdukot sa kanya. Kaya ang tanging pagpipilian niya ay ilantad ang plano ni Bert. Dalawa pang tao, na nagngangalang Zion at Camilo, ang itinapon sa silid, at si Julia ay nagsimulang umiyak dahil kilala niya sila mula sa hinaharap. Naalala niya na pareho silang nasawi, ngunit napagtanto niya na may pagkakataon pa siyang iligtas ang mga taong mahal niya. Sinubukan ni Camilo na pasayahin siya, sinabi sa kanya na talunan si Zion, kaya nagalit siya, at nagsimula silang magtalo. Inutusan niya silang huminto, ngunit tumanggi silang makinig sa kanya, kaya sinira niya ang kanyang mga posas, at hindi sila makapaniwala kung gaano siya kalakas. Sinabi niya sa kanila na huminto sa pakikipaglaban, at pinalaya niya ang lahat na sinasabi sa kanila na kailangan nilang pag-isipan ang kanilang susunod na hakbang. Pinag-usapan nila ang sitwasyon, at napagtanto nila na ang mga ruffians ay nagbalat kayo bilang mga sundalo sa hilaga at sinakop ang daungan. Ngunit nagtataka si Zion kung ano ang kanilang hinahabol, at binanggit ni Sofia kung paano sinabi sa kanya ng mga ruffians na si Julia ang nasa likod ng hidwaan. Iniisip ni Camilo na pinaplano ni Bert na i-deploy ang kanyang mga personal na sundalo upang talunin ang mga ruffians, upang maitaboy niya ang Northern Forces mula sa Belburg at masira ang reputasyon ni Harry sa pamamagitan ng pagpapapaniwala sa lahat na ang kanyang asawa ay nagkasala. Maaring masawi si Sofia sa panahon ng salungatan, ngunit sa tingin nila ay walang pakialam si Bert dahil magagamit niya ang kasawian nito para makakuha ng kapangyarihan. Ngunit nagtataka si Camilo kung bakit wala si Julia, at isang lalaking nagngangalang Gary ang nagpahayag na binabantayan niya ang silid ni Julia, na sinasabing tinanong siya ng mga ruffians kung nasaan siya, ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang ideya. Nagtataka si Zion kung bakit siya hinahanap, kaya sinabi sa kanya ni Camilo na hindi talaga siya ang kanilang pinuno, at napagtanto ni Sofia na makikinabang ang kanyang ama sa labanan. Pinag-usapan ni Zion at Camilo kung paano sila nadamay sa problema, kaya naisip nilang kailangan na nilang umalis sa imperyo. Nang magpakita ang mga tropa ni Bert, iniisip ni Gary kung dapat ba nilang sabihin kay Harry ang totoo, ngunit naisip ni Camilo na hinding-hindi siya maniniwala sa kanila dahil mga karaniwang tao lang sila. Nagboluntaryo si Sofia na gawin ito, na sinasabi sa kanila na kaibigan niya ito, kaya sa palagay niya ay makikinig ito sa kanya, na sinasabing mauunawaan niya ang sitwasyon kung ipapaliwanag niya ito sa kanya. Sinabi niya sa lahat na huwag mag-alala tungkol sa kanya at umalis sa imperyo, sinabing mananatili siya roon upang sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit iniisip ni Julia ang tungkol sa trahedya ng Belburg, iniisip na mangyayari ito kung hindi siya makikialam, dahil magduruse si Sofia dahil sa mga aksyon ng kanyang ama.
Kaya, nagpasya si Julia na tanggalin ang kanyang disguise at ipinakilala niya ang kanyang sarili, na sinasabi sa kanila na hindi kikilos ang kalaban hanggang sa mahanap siya. Sa palagay niya ay maaari pa nilang ibalik ang mga talahanayan, na nagsasabing kailangan nilang iligtas ang iba pang mga miyembro ng Northern Forces at muling kunin ang daungan. Sa tingin ni Camilo at Zion ay perpekto ang kanyang plano, at sinabi niya kay Sofia na mahalagang bahagi siya ng misyon, dahil matatalo sila kapag nasawi siya. Kaya, ipinangako ni Julia na paprotektahan siya, ngunit dapat niyang formal na akusahan ang kanyang ama kapag natapos na ang hidwaan, na sinasabi sa kanya na siya ay tatapusin kung hindi niya susundin ang plano. Nagtataka siya kung bakit sinusubukan siyang iligtas ni Julia dahil magkaribal sila sa pag-ibig. Kaya, ipinaliwanag ni Julia na ang kasal nila ni Harry ay isang pangalan lamang, na nagsasabing wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Nag-aalala si Sofia na baka ipagkanulo siya nito, ngunit ipinaliwanag niya na walang dahilan upang mag-alala dahil pareho silang may mga dahilan para piliin ang isa't isa. Sinabi niyang ipinangako niya na papaligayahin siya. Tumungo tayo kay Harry, habang iniisip niya ang tungkol sa pamumuno sa pamamagitan ng takot, at inutusan niya si Rave na bantayan si Julia, na nagsasabing ang kanyang susunod na hakbang ay depende sa sitwasyon. Sa palagay niya ay sisimulan na ni Bert ang pagpaslang ng mga tao upang ang insidente ay maakit ang atensyon ng publiko, na nagsasabing gusto siya nitong itapon. Pero gusto niyang bigyan siya ng space para mahanap niya ang mastermind. Tinanong ni Rave si Harry kung ano ang plano niyang gawin kay Sofia, at ipinaliwanag niya na malapit nang mawala ng kapangyarihan ang kanyang pamilya, kaya sa tingin niya ay mas mabuting masawi na siya. Bumalik kami kay Julia habang sinasabi niya kay Sofia na tapat siya kay Harry, at nagpasya si Sofia na magtiwala sa kanya, na sinasabing formal niyang aakusahan ang kanyang ama. Kaya, ipinangako ni Julia na paprotektahan siya, at binanggit niya na kailangan nilang alisin ang mga ruffians bago dumating ang hukbo ni Bert na nagsasabing dapat silang magsimula sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga nakakulong na Northern Forces. Alam ni Gary na sila ay nakakulong sa simbahan, kaya sinabi ni Julia sa kanya na gabayan sila doon, ngunit tinanong nila siya kung paano niya planong tumakas. Ipinaliwanag niya na sisirain niya ang pader na nagpapakita na siya ay tinatawag na Demon Sergeant. Nakita namin ang Northern Forces na nakakulong sa simbahan nang biglang sumulpat si Julia, at madali niyang natalo ang mga guard. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa lahat, sinabing inutusan siya ni Harry na iligtas sila. Ibinunyag niya na si Bert ang nagplano ng labanan, at binanggit niya na siya ay inakusahan bilang isang especially iya habang si Sofia ay ginamit bilang isang disposable tool ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang lumaban, inutusan ang lahat na maghanda para sa labanan at kunin muli ang daungan. Nakita namin si Harry habang nagsisimula siyang mag-bake at nagpakita si Rave na sinasabi sa kanya na si Julia ay kamangha-mangha dahil pinamumunuan niya ang Northern Forces laban sa mga kaaway. Napagtanto niya na sinusubukan niyang iligtas ang lahat, at binanggit ni Rave na tinalo niya ang mga ruffians, na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangan ng tulong. Nagtataka siya kung nasira ang daungan, kaya sinabi sa kanya ni Rave na milyon-milyon ang gagastusin sa pag-aayos nito, at plano niyang pagbayaran si Bert sa lahat sa halip na sirain ang kanyang pamilya. Iniisip ni Rave na ito ay isang mahusay na plano, na nagsasabi kay Harry na hindi na niya kailangang mamuno sa pamamagitan ng takot dahil si Julia ang nag-aasikaso sa lahat para sa kanya. Ngunit biglang nagpakita ang mga sundalo, at sinabi nila sa kanya na ang mga taksil ay patungo sa palasyo. Kaya, inutusan sila ni Bert na protektahan siya, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang lumikas. Ngunit binanggit ni Harry na ang daungan ay malapit nang mabawi ng kanilang mga puwersa sa hilaga, kaya nagtataka siya kung bakit sinasabi nila sa kanya na lumikas. Nakita namin sina Camilo at Zion na tinatalo ang mga sundalo ng kaaway, at bumalik sila sa simbahan kasama si Julia, na napagtanto na pinatibay ng mga puwersa ng hilaga ang kanilang posisyon. Ang pinuno ng kaaway, na nagngangalang Hubo, ay nagsabi sa kanila na isuko si Julio at nasusunugan niya ang simbahan kung hindi sila makikipagtulungan. Gusto niya itong pahirapan, ngunit iniisip ng lahat na ito ay masyadong mapanganib. Ngunit ipinaliwanag ni Julia na mayroon siyang plano, na sinasabi kay Camilo na itali siya. Dinala siya ni Gary kay Hubo, at naglakad siya papunta sa kanya, ngunit bigla siyang inatake nito. Kaya, lumaya siya at sinira ang kanyang palakol. Kinuha niya siya bilang bihag, pinagbantaan na tatapusin siya kung hindi umatras ang kanyang mga sundalo, ngunit sa palagay nila siya ay nagsisinungaling lamang.
Kaya, nagpatawag siya ng bug zone ng hangin na nagpatumble sa kanila, at sinabihan niya silang sumuko, na sinasabing hindi sila makakatakas dahil nasira na niya ang kanilang mga barko. Ngunit biglang inatake ng pari si Sofia, kaya pinigilan siya ni Zion, at napagtanto ni Hugo na tapos na ang lahat para sa kanila. Kaya, nakikiusap siya sa kanya na iligtas ang kanyang mga tauhan. Ipinahayag niya na nagtatrabaho siya para kay Bert, at nagpa siya si Julia na iligtas siya kung makikipagtulungan siya sa kanilang plano. Ngunit biglang dumating si Bert kasama ang kanyang mga tauhan, at sinimulan nilang tapusin ang mga ruffians. Tinawag niyang halimaw si Julia, inakusahan siyang niloloko niya si Harry, ngunit sinabi niya sa kanya na huli na siya dahil nabawi na nila ang daungan. Ngunit ipinatawag niya ang isang napakalaking dragon, na sinasabing tatapusin niya silang lahat, at lahat ay tumakbo sa simbahan habang naghahanda ang dragon na sunugin silang lahat. Iniisip ni Julia ang tungkol sa pag-atake ng direkta, alam niyang lahat ay masasawi kapag susunugan ng dragon ang simbahan, ngunit bigla itong yumuko sa kanyang harapan habang papasok si Harry. Ipinaliwanag niya na naroon siya upang protektahan ang kanyang asawa, at sinabi ni Julia sa kanya kung ano ang nangyari sa daungan, ngunit sinabi sa kanya ni Bert na siya ay isang especially iya, kaya hindi siya dapat maniwala sa kanya, na sinasabi sa kanya na nagtatrabaho siya sa mga ruffians. Hinawakan niya si Hugo, alam niyang hindi siya miyembro ng Northern Forces, ngunit ipinakilala ni Harry ang kanyang sarili bilang kanyang emperor at inutusan si Hugo na bigyan siya ng ulat tungkol sa nangyari. Nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Harry, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang gumamit ng karahasan dahil gusto ng kanyang asawa na iligtas ang lahat, sinabihan si Hugo na makipagtulungan bago siya magbago ng isip. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na yumuko sa harap ng emperador, at nanumpa siya ng katapatan sa kanya, na sinasabi sa kanya na si Bert ang utak sa likod ng insidente. Kaya, napagtanto ni Harry na si Julia ay inosente, at pinilit niya si Bert na yumuko sa harap niya, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang magbayad sala para sa kanyang mga aksyon. Alam ni Harry na sinubukan niyang tapusin si Sofia, iniisip na karapat-dapat siyang tapusin, at iniisip na siya ay kasuklam-suklam. Tinanong siya ni Harry tungkol sa kanyang pangalawang asawa at anak, at napagtanto niya na nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaya, napapansin niya na nagmamalasakit si Bert sa kanila. Nagbanta siya na pahihirapan sila, ngunit nakiusap si Bert na iligtas sila. Kaya, sinabi sa kanya ni Harry na aminin ang kanyang mga krimen at isuko ang Bellberg sa kanya, na sinasabing hindi niya sasaktan ang sinuman kung makikipagtulungan si Bert. Ngunit nagsimula siyang tumawa, na nagpapaalala kay Harry na hindi mabilang na mga tao ang nasawi dahil sa kanyang sumpa, at binanggit niya na walang nagkakagusto sa kanya, na sinasabing lahat ay gustong masawi siya. Sinabi sa kanya ni Harry na tama siya, ngunit binanggit niya na siya pa rin ang emperador, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin siya. Pagkatapos nito, nakita namin si Julia sa isang palasyo kung saan siya naghahanap ng isang silid, at nagpakita si Rave na inihayag na ang palasyo ay pag-aari ni Bert. Binanggit nito na ang mga katulong ay takot na hindi nila ginagawa ang kanilang mga trabaho. Napagtanto niya na si Harry ang naghanda ng hapunan para sa kanila, at binanggit niya na nagustuhan niya ang pagkain, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi ito kumain kasama niya, iniisip na itinutulak niya ang kanyang sarili ng husto. Ipinaliwanag ni Rave na ayaw niyang makita siya ng ibang tao na nagdurusa dahil siya ang emperador, na sinasabing sinusubukan niyang mag-adjust para hindi siya mamuno sa takot. Iniisip ni Julia na sinusubukan niyang magpanggap na hindi siya nasaktan sa sinabi ni Bert, ngunit sa tingin niya ay hindi ito tama dahil kung ipagpapatuloy niya ito, magiging manhid siya sa nararamdaman ng lahat. Binanggit ni Rave na may punto siya, sinabi niyang alam niya na ang lahat ay napupuot sa kanya dahil sa kanyang sumpa, at ipinapakita nito na halos mawala ang kanyang kumpiyansa. Kailangang kumbensihin siya ni Rave na mabait ang mga tao dahil ayaw niyang mawalan siya ng tiwala sa lahat. Naisip ni Julia na dapat nilang tulungan siyang maging isang kaibig-ibig na emperador, na nagsasabing ayaw niyang itago nito ang kanyang nararamdaman, at iniisip ni Rave kung gusto niya siya pero ipinaliwanag niya na ayaw niyang ma-in-love dito. Dinala siya nito sa kanyang silid, sinabihan siyang ibabahagi niya ito kay Harry, kaya natarante siya, ngunit pinaalalahanan siya ni Rave na kasal na sila, kaya walang problema. Napagtanto niya na lasing na siya, at ipinahayag ni Rave na hindi siya karaniwang umiinom. Tinutulungan nila siyang makabawi, at nagising siya, napagtantong binabantayan siya nito. Ipinakita nito sa kanya ang mga prutas na kinuha niya sa kusina.
Binanggit ni Harry na gusto niyang kumain ng mansanas, kaya sinubukan niyang balatan ito, ngunit napagtanto niya na siya ay gumagawa ng isang kaila-hilakbot na trabaho. Sinabi niya sa kanya na siya ay clumsy, at ipinakita niya sa kanya kung paano ito gawin, na sinasabi sa kanya na magagawa niya itong makabisado kapag natutunan niya ang pamamaraan. Gusto niyang gumawa siya ng hugis kuneho, kaya kumuha siya ng isa pang mansanas at pinutol ang mga ito para magmukhang kuneho. Sa tingin ni Julia ay henyo siya, ngunit ipinaliwanag ni Harry na nag-practice siya kung paano gawin ang mga ito dahil gusto niyang magustuhan siya ng kanyang mga kapatid. Sinabi niya sa kanya na buksan ang kanyang bibig, at sinimulan niya itong pakainin, sinasabi sa kanya na ipinaalala niya sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ibinunyag ni Julia na mayroon siyang mga kapatid, at napagtanto niya na hindi niya pa nakakausap ang kanyang mga magulang. Pero sa tingin niya ay okay lang dahil nakita nilang nag-propose siya sa kanya, kaya sa tingin niya ay wala silang gagawin. Pinasalamatan niya siya sa pagligtas sa lahat sa harbor, at ipinaliwanag ni Harry na gusto niyang mamuno sa pamamagitan ng takot ngunit alam niyang hindi niya gusto ang ideya. Binanggit niya na si Bert ay nagsabi ng kakilakilabot na mga bagay tungkol sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang mabuhay siya kahit na ang lahat ay napupuot sa kanya. Namumula si Harry, tinanong siya kung mahal niya siya, ngunit ipinaliwanag niya na tinatrato niya lang siya bilang kanyang kapatid. Nadismaya si Harry at sinabi niyang nilalamig siya. Sumama siya sa kanya sa kama habang binabanggit niya na ang kanyang katawan ay mainit-init, ngunit bigla siyang niyakap nito, sinabi sa kanya na huwag siyang tratuhin bilang kanyang kapatid. Napagtanto ni Julia na siya ay naloko, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi siya gagawa ng anuman, na sinasabi sa kanya na okay lang sa kanya na umibig sa kanya dahil sila ay kasal. Tinanong niya ito kung mayroon ba itong nararamdaman para sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Harry na ayaw niyang umibig sa kanya dahil baka magdusis siya, at nalilito siya, iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Binanggit niya na gusto niyang mahalin siya nito, ngunit bigla siyang nakatulog nang mapansin niyang perpekto siya para sa kanya, ngunit gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng mahalin. Kinabukasan, binigay ni Harry ang pagkain na inihanda niya, at kinain niya ito, sinasabing masarap ito. Tinanong niya ito kung nahulog na ba siya sa kanya, ngunit ayaw niyang pag-usapan ito, at ipinaliwanag niya na hindi siya titigil hanggat hindi niya sinasabing oo. Nagulat sa kanya sina Camilo at Zion, at nalaman namin na sila na ngayon ang Knights of the Dragon Consort. Sinabi nila sa kanya na oras na para sa kanyang pag-aaral, at binanggit ni Harry na nalulungkot siya. Sinabi nila sa kanya na hintayin siyang bumalik, tinatanong siya kung mahal niya siya. Naguguluhan siya, at nagsimula siyang kumilos ng kakaiba habang binabalaan siya ni Camilo na baka mabaliw siya. Pag-alis nila, sinabihan ni Julia sina Camilo at Zion na itigil na ang panggugulo kay Harry, ngunit sinabi nila sa kanya na kailangan niyang mahalin siya nito. Sinimulan nilang bigyan siya ng payo sa relasyon, na sinasabi sa kanya na sila ay nasa kanyang panig. Ibinunyag niya na hindi niya alam kung paano haharapin ang mga lalaki dahil wala pa siyang karanasan, at nakitang kaibig-ibig siya ni Camilo. Sinabi sa kanya ni Julia na ayaw niyang ma-in-love sa kanya dahil gusto niya itong mapag-alitan sa tuwing nagkakamali ito. Napagtanto nila na suot niya ang singsing ng Dragon Consort, at binanggit niya na sinabi sa kanya ni Harry na ang sumpa niya ay pipigilan habang siya ay nasa paligid. Tinanong sila kung sino ang naglagay ng sumpa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Zion na dapat itong si Kratos, at nalaman namin na ang kanyang mga ideya tungkol sa mga tao ay nagkasalungat kay Rave, kaya nahati ang kanilang kontinente sa dalawang bansa. Naging tigang na lupain ang Rave dahil sa kanyang sumpa, ngunit nakahanap ang Dragon Emperor ng isang nobya na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng mahika at nagtayo ng isang hadlang, na nagpo-protekta sa imperyo mula sa sumpa. Biglang dumating si Sofia na may dalang sulat, at ipinakita niya ito kay Julia, na napagtanto na si Gerald ang sumulat nito. Sinimulan niya itong basahin, ngunit tinatangay ito ng hangin, at kinuha ito ni Harry, napagtanto na darating si Gerald para sa kanya. Kaya't nagpasya siyang harapin siya, na nagsasabing kailangan nilang maghanda para sa kanyang pagdating. Pagkatapos noon, nagtaka si Zion kung ano ang gagawin ni Gerald dahil bigla na lang siyang naisip ang bisitahin sila, at naisip ni Camilo na gusto niyang ilayo si Julia. Nakita nilang nakasuot si Julia ng magandang damit pero mukhang masama ang loob niya. Sinabihan siya ni Sofia na ngumiti, ngunit napagtanto nilang mukha siyang kontrabida. Ipinaliwanag niya na hindi siya marunong gumawa ng cute na mukha, kaya sinabihan siya ni Sofia na magkaroon ng higit na kumpiyansa, na sinasabi sa kanya na siya ay mukhang kamangha-mangha.
Iminumungkahi ni Sofia na magsuot ng mga accessories, ngunit iniisip lang ni Julia ang tungkol sa pagdadala ng sandata dahil kinasusuklaman niya si Gerald. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Sofia na sa palagay niya ay dinukot siya, kaya dapat niyang subukang patunayan siyang mali sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na masaya siyang naroon. Nakipagkita siya kay Harry, na nagsabi sa kanya na maganda siya, at ipinaalala ni Camilo na malapit na silang makagtagpo ni Gerald. Ipinaliwanag ni Harry na sa palagay ng gobyerno ng Kratos ay inagaw niya siya, at gusto niyang dumalo siya sa kanilang pulong upang mapatunayan niyang mali sila. Nagtataka si Harry kung bakit mukhang masama ang loob niya, kaya sinabi niya sa kanya na sasalakayin sila ng kaaway, na sinasabing hindi talaga siya hinahabol ni Gerald, ngunit nangako siyang paprotektahan si Harry. Pumunta sila sa meeting habang binanggit ni Julia na hindi siya makangiti dahil naiisip niya lang na tapusin si Gerald. Napagtanto ni Harry na si Gerald lang ang iniisip niya, kaya nagseselos siya, iniisip na dapat ay mahal siya nito. Nagpasya siyang iwan siya dahil ayaw niyang makita niya si Gerald, ipinaalala nito na asawa niya ito. Sinubukan niyang pigilan siya, ngunit sinabi ni Camilo na ang kanyang malupit na puwersa ay hindi gagana sa kanya dahil nagseselos siya. Huminto sila sa pag-aaway, at ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para ngumiti. Sinabi ni Harry sa kanya na maaari siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanyang kawalan ng cuteness, ngunit binalaan niya siya na maaaring hindi niya ito gusto dahil maaaring ito ay masyadong sukdulen. Nakikiusap siya sa kanya na gawin ito, sinasabing hindi niya ito kamumuhian kahit anong mangyari. Sinabi niya sa kanya na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol sa kanya, at bigla niya itong kinis, sinasabi sa kanya na mukhang cute siya kapag nagugulat siya. Sa tingin niya ay perpekto ang kanyang plano dahil iisipin ni Gerald na mahal siya nito, ngunit nagalit si Julia, sinabi sa kanya na iyon ang kanyang unang kiss, at sinampal niya ito. Nakipagkita sila kay Gerald na nagpapasalamat sa kanila sa pagsang-ayon na makipagkita sa kanya sa kabila ng kanyang biglaang pagbisita. Ngunit sinabi sa kanya ni Julia na wala siyang sasabihin sa kanya, at humingi ng paumanhin si Harry para sa kanyang pag-uugali, sinabing nag-away lang sila. Sinisisi niya si Gerald sa nangyari, sinabi niyang nakaramdam siya ng selos dahil malapit na siyang maaga, at sinampal niya ito dahil sinimulan niyang questionin ang pagmamahal nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Harry na hindi niya siya dinukot, at sinabi niya kay Gerald na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Ngunit tinanong niya siya kung babalik siya sa kaharian dahil nagpasya na itong pakasalan siya. Nagtataka si Gerald kung bakit niya iniwan ang kanyang pamilya upang makasama si Harry, kaya ipinaliwanag niya na ito ay dahil kailangan siya nito. Ngunit binanggit ni Gerald na alam niya kung ano ang gagawin, sinasabing alam niya na si Harry ay naghahanap ng isang babae na sapat na bata upang makita ang dragon na Diyos dahil kailangan niya itong protektahan ang imperyo mula sa sumpa. Ngunit sa palagay ni Gerald ay hindi akma si Julia para sa papel, at binanggit niya na ginawa niya ang tamang hakbang sa pamamagitan ng pagliligtas kay Bert dahil iisipin ng kanyang mga nasasakupan na hindi totoo ang sumpa. Ngunit bigla silang pinutol ni Gary, at ibinunyag niya na nasawi na si Bert. Pagkatapos noon, nakita namin si Julia kasama sina Camilo at Zion, na nagsasabi sa kanya na tinapos ni Bert ang kanyang sariling buhay. Ibinunyag nila na alam na ng lahat ang nangyari, kaya natatakot sila na baka mapahamak sila ng sumpa. Iniisip ni Julia na si Gerald ang nasa likod ng lahat dahil gusto niyang maniwala ang mga tao na hindi sila ligtas sa sumpa para mapaslang nila si Harry. Alam niyang magaling itong magmanipula ng mga tao. Nagtataka si Zion kung totoo ang sumpa, at sinabi ni Camilo sa kanya ang kwento sa likod ng magic shield na nakapalibot sa imperyo, na sinasabing nagawa nitong protektahan ang lahat mula sa sumpa. Ngunit nagalit si Kratos kaya nagpasya siyang ibahin ang sarili sa isang itim na sibat. Sinabi ni Julia na pinag-uusapan niya ang sagradong sibat ng Diyosa, na ipinasa sa maharlikang pamilya ng Kratos sa mga henerasyon. Hindi makapaniwala si Zion na totoo ito dahil akala niya ay isa lamang itong alamat tulad ng Heavenly Sword of the Dragon Emperor. Ngunit sinabihan siya ni Camilo na huwag baguhin ang paksa, at binanggit niya na ang sibat ay nakarating sa imperyo kung saan ito ay ginamit upang atakihin ang Dragon Consort, na alam na ito ang Diyosa. Kaya, gumamit siya ng espada para tusukin ang sarili at bitagin ang Diyosa sa sarili niyang anino. Nawasak ang kalasag ng pumanaw ang Dragon Consort, ngunit hindi na maibalik ng Diyosa ang kanyang orihinal na anyo, kaya nawala ang kanyang sumpa. Ngunit ipinaliwanag ni Zion na ito ay isang gawa-gawa lamang, at sa tingin niya ay wala itong kinalaman sa pagkasawi ng Imperial Prince.
Ngunit biglang sumama sa kanila si Sofia, at sinabihan siya ni Zion na matulog. Ngunit binanggit niya na kailangan niyang magbigay ng respeto at nagpatawag ng itim na sibat na ginagamit niya sa pag-atake kay Julia. Napagtanto nila na siya ay may nagmamay-ari, at binanggit niya na siya ang tunay na asawa ng Dragon Emperor na tinatawag si Julia na isang impostor. Sumugod sina Zion at Camilo, ngunit itinulak sila ni Sofia pabalik, at nakita ni Julia ang isang siwang, kaya dinesormahan niya si Sofia, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Malapit na siyang tapusin ni Harry, ngunit iniligtas siya ni Julia, na sinasabi sa kanya na siya ay sinapian. Gayunpaman, sa palagay niya ay ang pagpaslang sa kanya ang tanging paraan upang palayain siya. Sinabi ni Sofia sa kanya na siya lang ang nagmamahal sa kanya, at sinusugod niya si Julia, ngunit pinoprotektahan siya ni Harry. Nag-transform ang sibat sa isang madilim na figure na nagsasabi sa kanya na palagi siyang makakasama. Sinabihan siya ni Julia na umalis, at nawala siya, ngunit tinanong ni Harry si Julia kung bakit niya siya pinrotektahan, sinabing ang anino ay isang tusong babae, kaya malamang na nagtatago siya sa katawan ni Sofia. Sinabihan siya ni Julia na huwag saktan si Sofia, ngunit gusto niyang palayasin siya, sinabihan si Julia na ibigay siya. Tumanggi siya, tinanong siya kung bakit tinawag ng anino ang kanyang sarili bilang kanyang tunay na asawa. Binanggit niya na hindi niya akalain na kapuputan siya nito sa pagiging taksil dahil sa tingin niya ay hindi siya nito mahal. Inutusan niya sina Camilo at Zion na dalhin ang lahat ng kababaihan sa palasyo, na sinasabi sa kanila na harapin ang mga lumalaban, at binanggit niya na papaniwalaan nila ang lahat na ito ay isang paglikas. Sinalungat ni Julia ang kanyang plano, sinabi sa kanya na kapuputan siya ng mga tao, ngunit sinabi niya sa kanya na ang mga kababaihan sa bayan ay maaaring magsilbing sisidlan para sa anino. Iniisip ni Julia na ang anino ay si Kratos na gumising sa kanyang kapangyarihan sa edad na 14. Napagtanto niya na gusto niyang makasama ang isang mas bata dahil hindi sila maaaring magsilbi bilang mga sisidlan para sa anino. Inutusan niya si Camilo na panatilihing nasa ilalim ng pagmamasid si Sofia, at sinabi niya kay Julia na gumagawa siya ng mga kompromiso para sa kanya, sinabing nagpa siyang yumuko sa kanyang asawa. Nakita namin si Julia sa kanyang silid habang iniisip niya ang lahat ng nangyayari, iniisip na totoo ang mga alamat. Napagtanto niya na siya ay nahuli sa gitna ng labanan sa pagitan ng dalawang Diyos. Iniisip niya si Harry, at napagtanto niyang hindi siya katulad ni Gerald dahil mukhang mabuting tao ito, at gusto niyang pasalamatan ito sa pagligtas sa kanya. Paglabas niya sa kanyang silid, nakita niya kaagad siya, at sinabihan siya ni Rave na humingi ng tawad ngunit sa palagay ni Harry ay wala siyang ginawang mali. Tinitingnan niya ang kaliwang kamay nito, napagtantong hindi pa rin niya ito ginagamot, kaya't nag-aalok siya na pagalingin ito para sa kanya, ngunit sinabihan siya nitong huminto. Sinabi ni Julia sa kanya na hindi niya gusto ang paraan ng pagtrato nito sa kanya, at sa palagay niya ay hindi na sila magkakaroon ng masayang pamilya dahil hindi niya siniseryoso ang kanilang relasyon. Inamin ni Harry na may punto siya, sinasabi sa kanya na hindi sila dapat mahulog sa isa't isa dahil pareho silang magduruse sa huli. Isang grupo ng mga lalaki ang biglang nagpakita, na nagsasabi sa kanila na ang bayan ay nasusunog at ang mga tao ay patungo sa palasyo. Ang isa sa kanila ay may hawak na kutsilyo, kaya naghahanda si Harry para makipaglaban. Inutusan niya si Rave na protektahan si Julia gamit ang isang hadlang habang inaatake niya ang mga lalaki, pinatumba sila. Ang isa sa kanila ay nagmakaawa sa kanya na ibalik ang kanyang asawa at anak na babae, sa pag-aakalang sila ay isasakripisyo sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang paglikas lamang. Nagpakita si Gary at ibinunyag na ang bayan ay nasa kaguluhan habang napagtanto ni Harry na gusto siyang tapusin ng mga tao, kaya nagpa siyang asikasuhin ang lahat. Sinubukan siyang pigilan ni Julia, ngunit sinabi sa kanya ni Rave na hindi niya siya maririnig, sinasabi sa kanya na magiging ligtas siya hanggat nananatili siya sa hadlang. Nakita namin sina Camilo at Zion na kasama si Hubo habang pinapanood nila ang pagkasunog ng bayan, at napagtanto nila na nangyayari ang lahat tulad ng hula ni Julia. Sinabi ni Hubo na ang apoy ay nagsimula sa parehong oras at binanggit na ito ay mukhang katulad ng plano ng panununog ni Bert, kaya sa tingin niya ay buhay pa si Bert. Inihayag niya na ang isang grupo ng mga lalaki na may suot na itim na talukbong ay nagpagulo sa lahat, at nakita sila ni Zion na tumatakbo sa paligid ng bayan, napagtanto na pinaplano nilang gamitin ang barkong Kratos upang makatakas. Napagtanto ni Camilo na isa sa kanila ay si Bert, at hindi siya makapaniwala na nakikipagtulungan siya kay Gerald.
Iniisip ni Zion na dapat nilang hulihin siya. Sinabi ni Julia kay Rave na palayain siya, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil maaaring sirain ni Harry ang bayan sa isang iglap kung gusto niya. Ipinaliwanag niya na ang sagradong sibat ay nagpakita, kaya ang anino ay aangkinin ang mga babae sa bayan. Nagtataka si Julia kung ang espiritu ay si Kratos, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang piraso ng kanya na dumating upang mag-scout kay Julia. Ibinunyag niya na naghahanap siya ng mga sisidlan upang maibalik ang kanyang sarili dahil hindi na siya makakabalik sa kanyang orihinal na anyo. Binanggit niya na si Julia ay ang shield na nagpo-protekta kay Harry mula sa pag-ibig ni Kratos. Nalaman namin na kapag mahal ni Kratos ang isang tao, iniisip niyang malaya siyang gawin ang lahat ng gusto niya kasama niya. Inihayag ni Rave na ang kanyang layunin ay pakasalan si Harry. Naisip ni Julia na hayaan na lang nila itong pakasalan para maiwan niya sila, ngunit ipinaliwanag ni Rave na hindi ito uubra dahil selosa itong Diyosa, kaya sisirain pa rin niya si Julia. Nagtataka siya kung bakit siya nakakulong dahil siya ang dapat na maging kalasag, kaya ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa alamat na sinasabi sa kanya na ang tanging paraan upang talunin si Kratos ay ang tusokin ang sarili at tatakan siya gamit ang Heavenly Sword. Biglang nag-transform si Rave, na nagpapakita na siya ang Heavenly Sword sa alamat. Napagtanto ni Julia na ginawa nila siyang Dragon Consort dahil pinaplano nilang tapusin siya kasama si Kratos, ngunit nagtataka siya kung bakit nila siya pinoprotektahan. Napagtanto niya na mahal siya ni Harry, kaya sinabi niya kay Rave na gusto niyang labanan si Kratos. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ang Heavenly Sword para talunin siya, kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niya ang tulong nito, na sinasabi sa kanya na mauubusan na sila ng oras. Tumanggi siyang tulungan siya, sa pag-aakalang hindi gagana ang kanyang plano, ngunit ipinaliwanag ni Julia na alam niya ang hinaharap, na nagsasabing ang mga prinsipe ng Imperial ay makikipagtulungan kay Gerald, at isang digmaan ang sumiklab. Lalaban si Harry para protektahan ang imperyo, ngunit kapuputan siya ng lahat, at tinanong niya si Rave kung sa tingin niya ay katanggap-tanggap ang ganoong hinaharap. Ipinaalala niya sa kanya na sinubukan nilang gamitin siya bilang pangaakit, ngunit sa palagay niya ay mas mabuti kung sila ay nagtutulungan, na sinasabing siya ay galit dahil hindi humingi ng tulong sa kanya si Harry. Napagtanto ni Julia na siya ay nahulog sa pag-ibig sa kanya at nais niyang iligtas siya sa pamamagitan ng pagtalo kay Kratos. Ginagamit niya ang Heavenly Sword para sirain ang hadlang. Sa isang flashback, nakita namin si Harry habang nagtataka siya kung bakit hindi siya pinapansin ng kanyang pamilya. Sinisisi ni Rave ang kanyang sarili sa mga nangyayari, sinabing si Harry ang kanyang reincarnation, kaya iba siya sa iba. Ngunit sa halip ay sinisisi niya si Kratos, at sa palagay niya ay kailangan niyang gawin ang isang bagay tungkol sa kanyang sumpa dahil inaalis nito ang lahat sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rave na titigil na siya sa pag-istorbo sa kanya pagkatapos niyang makahanap ng isang Dragon Consort, at nagpa siya si Harry na mag-aaral ng mabuti dahil gusto niyang sirain ang sumpa nito at protektahan ang lahat mula sa kanya. Iniisip na ito ang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang si Harry ay nakatayo sa harap ng galit na mga mandurumog. Narinig niya si Kratos na nagsabi sa kanya na siya lang ang magmamahal sa kanya dahil siya ay isang kakilakilabot na tao. Sa palagay niya ay tama siya dahil kinasusuklaman siya ng lahat, at nabanggit niya na hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin, iniisip kung dapat ba niyang tapusin ang lahat. Ngunit biglang tumunog ang kampana nang pumasok si Julia, ipinakilala ang sarili bilang asawa ng Dragon Emperor. Sinabi niya kay Kratos na hindi siya papayag na kunin niya siya. Hindi makapaniwala si Harry na nandito siya para protektahan siya, ngunit tinanong siya ni Rave kung ano ang ginagawa niya, kaya ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang kumbensihin ang lahat na si Kratos ang tunay na kaaway. Biglang nagpakita si Kratos, at lumipad siya kay Julia, na nagpas siyang labanan siya ng harapan. Nagpupumilit siyang makipagsabayan kay Kratos at lumipad, ngunit pinarami ni Kratos ang kanyang katawan at nagbanta na sirain ang bayan. Gumagawa si Julia ng hadlang para protektahan ang lahat, ngunit malapit na siyang matabyunan ng mga pag-atake, kaya gumawa si Harry ng isa pang hadlang, at napagtanto ng lahat na sinusubukan niyang protektahan sila mula kay Kratos. Patuloy na lumalaban si Julia, ngunit nalaman niyang nauubusan na siya ng magic, kaya naisip niyang kailangan niyang hanapin ang pangunahing katawan para talunin si Kratos. Sa tingin niya si Kratos ay isang mapagmataas na Diyosa, kaya itinapon niya ang Heavenly Sword at hinahamon siyang makipaglaban bilang isang babae.
Ipinakita ni Kratos ang kanyang pangunahing katawan, at sinubukan niyang atakihin si Julia, na namamahala upang mahuli siya, na sinasabi sa kanya na ito ang pangalawang beses na nagkita sila. Nagtataka siya kung bakit naaalala ni Julia ang lahat, at naalala niya kung paano siya pinaslang gamit ang sagradong sibat, na pagtanto na si Kratos ang nagbabalik ng panahon. Sinabi niya kay Julia na ibalik sa kanya si Harry, ngunit tumanggi siya, sinabi sa kanya na hindi niya siya pag-aari, at pinaghiwa-hiwalay siya nito bago itapon. Napagtanto ni Julia na naabot na niya ang kanyang limitasyon, at siya ay bumagsak ngunit nasalo siya ni Gerald, sinabing ibabalik niya siya sa kaharian. Sinisikap siyang pigilan ni Camilo at Zion, kaya naghanda siyang harapin ang mga ito, at naisip ni Julia na masasawi na sila, ngunit bigla siyang inatake ni Harry at madaling nadaig siya. Kinukutya niya ang kanyang diyosa, sinabing nasira na siya, at kinukulong niya siya sa isang bula bago siya itinapon. Pagkatapos noon, pinasalamatan ni Harry si Julia sa pagprotekta sa bayan, at sinabihan niya itong pakasalan siya. Naisip niyang sabihin sa kanya ang nararamdaman niya, ngunit hindi siya komportableng sabihin iyon, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang iwan siya. Nalungkot si Harry, ngunit nang sabihin ito sa kanya ang tunay niyang nararamdaman, bigla siyang natamba at napansin ni Zion na hindi siya humihinga. Nang gabing iyon, tinanong ni Harry si Julia kung mahal niya siya, ngunit tinanong niya ito kung ano ang nararamdaman niya, at nagpupumilit itong sabihin sa kanya na mahal niya siya. Nangako siyang sasabihin ito mamaya. Sinabi ni Julia na ang mga tao ay nagbigay sa kanya ng hindi mabilang na mga regalo, at siya ay masaya dahil hindi na nila siya sinisisi sa sumpa. Ngunit sinabi ni Rave sa kanya na ngayon lang yan, at tinanong siya ni Harry kung sa tingin niya ay mahal siya ni Julia. Ipinaliwanag niya na pinahintulutan siya ng kanyang pag-ibig na talunin si Kratos, kaya natarante siya, at sinabi sa kanya ni Harry na ang pakiramdam ay mutual dahil mahal din siya nito. Sinabi ni Harry sa kanya ang tungkol sa kanyang sikreto, na sinasabing hindi siya naniniwala sa hinaharap. Inihayag niya na sinubukan niyang kumilos bilang isang kagalang-galang na emperador, dahil gusto niyang kumbensihin ang mga Diyos na pinaniniwalaan niya ang kanyang sarili. Binanggit niya na ayaw niyang iwan siya nito, at gusto niyang sabihin ito sa kanya na mahal niya siya, ngunit hindi niya magawa. Kaya, sinabi ni Julia sa kanya na tapos na siya para sa araw, ngunit bigla niya siyang kinis, sinabi sa kanya na siya ay mukhang cute. Muli niya itong sinampal, habang sinasabi ni Rave na mahal nila ang isa't isa, ngunit alam niyang malayo pa ang kanilang lalakbayin. Makikita natin si Julia sa hinaharap habang hinuhuli niya ang commander ng kaaway, na kinikilala siya bilang fiancé ni Gerald. Sinabi sa kanya ni Julia na siya ay magiging isang bilanggo ng digmaan, ngunit tiniyak niya sa kanya na ang kanyang lalaki ay maliligtas kung sila ay sumuko, na tinawag siyang Prinsesa Elenzia. Biglang nagising si Julia, napagtanto niyang nananaginip pa rin siya tungkol sa dati niyang buhay. Pagkatapos nito, sinabi ni Harry kay Julia na dadalhin sila ng mga dragon sa kabisera ng Imperial, at nasa sabik siyang sumakay sa kanila, ngunit naalala niya na kinasusuklaman nila ang mahiwagang enerhiya. Sinabihan siya ni Rave na huwag mag-alala dahil kinasusuklaman lang nila ang mahiwagang enerhiya ni Kratos, at yumuko ang mga dragon sa kanya habang napagtanto niya na nakikita nila siya. Ipinaliwanag niya na hindi lang siya nakikita ng mga tao, at nagpapakita ang kanyang alaga na nagngangalang Sai habang binabanggit niya na mukhang masarap ito, ngunit bigla siyang tinamaan nito at inutusan siya ni Julia na bumalik sa kanyang bag. Tinanong sila ni Sofia kung handa na sila para sa kanilang paglalakbay, at si Camilo at Zion ay natarante habang nakasakay sila sa mga dragon. Ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala dahil ang mga dragon ay banayad na nilalang. Sinabihan siya ni Harry na pamunuan ang Belberg habang wala siya, at umalis siya papuntang Imperial Capital habang ang lahat ay nagpaalam sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Harry kay Julia na mayroon siyang 6 na kapatid, at ibinunyag niya na dati ay mas marami pa sila, ngunit nasawi sila dahil sa kanyang sumpa. Binanggit niya na ang lahat ay napupuot sa kanya, kaya't binalaan niya siya na maaaring guluhin siya ng mga tao, ngunit nangako itong paprotektahan siya, na sinasabing pupuksin niya ang kanyang mga kaaway para sa kanya. Nakita nila ang kabisera ng imperial na realm, ngunit napagtanto niya na mukhang malungkot ito, kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala. Ngunit biglang nagpakita ang mga magic circle nang mapagtanto niyang nag-activate sila ng defense barrier. Inaatake sila ng mga energy beam, at si Julia ay sumugod, sinisira ang magic circle, ngunit biglang nagpakita ang isang lalaki. Inatake niya siya gamit ang kanyang espada, na nagtatak sa kanyang magic power.
Pinoprotektahan siya ni Harry, at binalaan niya ito na huwag hayaang tamaan siya ng espada. Ngunit biglang bumagsak si Julia, kaya sinubukan niyang iligtas siya, ngunit inatake siya ng lalaki, at bumagsak siya sa lupa. Iniisip ni Julia kung okay lang siya, at ipinaliwanag ni Harry na ayos lang siya, na tinatawag itong minor injury. Ngunit nagpakita ang lalaki sa likuran niya. Napagtanto na ang kanyang espada ay hindi sapat na malakas para itatak ang mahika ni Harry. Napagtanto niya na ang lalaki ay ang kanyang Uncle George na binanggit na si Harry ay naging emperador lamang dahil sa kanyang peking heavenly sword. Sinasabi niya na ginagamit niya ang tunay na bagay. Ibinunyag niya na ang lahat ay naniniwala na ngayon na hindi karapat-dapat si Harry na maging emperador, at malapit na niya itong tapusin, ngunit ginagamit ni Rave ang kanyang mahika upang i-teleport ang lahat sa kaligtasan. Ipinadala niya ang lahat sa hideout ni Harry, ngunit binanggit niya na kailangan niyang magpahinga, na sinasabi kay Julia na alagaan si Harry habang wala siya. Pagkaraan ng araw na iyon, nakita namin si Julia habang ginagamot niya ang mga sugat ni Harry, at sinabi niya sa kanya na mayroon sila ng lahat ng kailangan nila upang mabuhay. Ngunit iniisip ni Julia kung hindi sila mahahanap ng kanilang mga kaaway, kaya ipinaliwanag niya na magiging maayos sila dahil may pugad ng dragon sa malapit na nagsasabing walang gustong lumapit dito dahil pinapaslang ng mga dragon ang mga tao para protektahan ang kanilang mga itlog. Iniisip niya kung hindi siya sasaktan ng mga dragon, kaya ipinaliwanag ni Harry na kailangan niya ng tulong ni Rave para makapasok sa pugad. Napagtanto niya na ang kanyang dragon consort ring ay nawala, sa pag-aakalang ang mahika ni Rave ay tiyak na natatakan. Naalala niya na, sa kanyang nakaraang buhay, ang kapalaran ni Bert ay humantong kay George na ideklara si Harry bilang isang huwad na emperador, at nagtayo siya ng isang hukbo upang magsimula ng isang paghihimagsik. Sa palagay niya, ang mahika ni Harry ay selyado dahil siya ay masyadong walang ingat, ngunit sinabi niya sa kanya na ginawa niya ang tama, na sinasabing walang sino mang umasa na si George ay magkakaroon ng isang malakas na espada. Bigla niya itong niyakap at sinisisi ang sarili sa nangyari, sinasabing hindi siya sapat na malakas para protektahan siya. Sinabi ni Julia sa kanya na hindi niya ito kasalanan, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang malungkot siya, kaya sinabi niya sa kanya na ihinto na sisihin ang kanyang sarili. Sumama sa kanila sina Camilo at Zion, at iniisip nila kung ano ang susunod na gagawin. Binanggit ni Camilo na sila ay nasa Doi of Neutral. Inihayag ni Harry na ang House of Neutral ay isa sa 3 dakilang bahay ng Ducal at kadalasang lumalayo sa labanan. Ngunit ang prinsipe na ipinanganak doon ay nasawi dahil sa kanyang sumpa, kaya sa tingin niya ay kinasusuklaman siya ng mga tao. Iniisip ng lahat na sila ay tiyak na mapapahamak, ngunit ipinaliwanag niya na, pagkatapos ng 6 na buwan, ang kanyang heavenly sword at ang mahika ni Julia ay mawawalan ng selyado, at ang espada ni George ay dapat na sirain dahil hindi ito sapat na malakas upang mapigil ang kanilang mahika. Kaya, nagpasya silang itago ang kanilang mga sarili sa loob ng ilang buwan. Sa tingin ni Julia, magandang plano ito. Pagkaraan ng 1 buwan, si Julia ay naiinip na sinasabi sa lahat na pagod na siya na walang ginagawa. Ngunit binanggit ni Camilo na nag-e-enjoy siya sa buhay probinsya, at sinabing arestuhin si Harry kung aalis sila sa hideout dahil isa itong wanted na lalaki. Isiniwalat ni Julia na ang kapitan ng Neutrals Dragon Knights ay bumalik, at binasa ni Zion ang pahayagan, na pagtantong inimbitahan ni George ang mga maharlika sa kabisera upang ipakita sa kanila ang kanyang heavenly sword. Iniisip ni Harry na hinahanap siya ng lahat, at iniisip niya kung ano ang dapat nilang gawin kung mahanap ni George ang kanilang taguan. Ngunit nagpasya silang huwag isipin ang tungkol dito, na sinasabi sa kanya na wala silang magagawa sa sandaling ito dahil wala silang pera or koneksyon. Sinabi ni Julia sa kanila na maghahanap siya ng trabaho, na nagsasabing ang Dragon Knights ay naghahanap ng mga apprentice. Binanggit niya na, kahit na wala ang kanyang magic, ang kanyang lakas ay walang kapantay, kaya nagpasya siyang mag-enroll sa kursong promosyon, sa pag-aakalang ito ay magbibigay daan sa kanila na makakuha ng pera at mga koneksyon. Naglalakad si Julia sa lungsod kasama si Zion, na nagpahayag na nagpasya din niyang mag-apply dahil naiinip siya. Napagtanto nila na napakalaki ng lungsod, at sa palagay niya ay nagtipon-tipon ang mga tao doon dahil gusto rin nilang lahat na maging Dragon Knights. Nakita ni Zion ang isang wanted na poster ni Harry, at iniisip ni Julia na mukhang katawa-tawa ito, ngunit naalala niya na inutusan siya ni Harry na alagaan siya. Sinabihan niya si Zion na ialok siya kay George kung ito lang ang paraan para maprotektahan siya, pero ayaw gawin ni Zion dahil loyal siya sa kanya.
Nakita nila ang mga aplikante na nagtitipon sa paligid ng isang Dragonite na nagsasabi sa kanila na hintayin ang iba na bumalik dahil sila ay nasa apurahang negosyo. Ngunit habang tumutunog ang kampana, biglang nagpakita ang isang dragon, at nagsimula itong umatake sa lungsod. Iniligtas ni Julia ang kabalyero, sinabihan siyang ilikas ang lahat, at kinuha niya ang kanyang espada, ngunit binalaan siya nito na walang silbi ito laban sa kaliskis ng dragon. Sinabi niya na kailangan lang niyang puntiryahin ang mahinang bahagi nito, at pinutol niya ang binti nito, na naging sanhi ng galit nito. Ngunit bigla itong huminto sa pag-atake nang dumating ang Dragon Knights na sinasabi sa kanya na tapos na ang pagsubok. Napagtanto ni Julia na ginamit ng mga kabalyero ang dragon para subukan ang mga aplikante, ngunit nagtataka si Zion kung bakit sinira nito ang fountain. Sinabi sa kanya ng isa sa mga kabalyero na nakatakda itong give-in. Inihayag niya na ang dragon ay sinanay ng mga kabalyero, ngunit nagtataka siya kung bakit bigla itong tumigil sa pag-atake sa kanya. Nakita namin si Harry na nanonood sa kanila habang napagtanto ni Camilo na siya ang pumihil sa dragon. Ngunit sinabi niya sa kanya na ilihim ito dahil ayaw niyang magalit si Julia, at nagtataka si Camilo kung bakit hindi makontrol ng dragon consort ang mga dragon. Ipinaliwanag niya na ang mga dragon ay pamilyar sa Dragon God, na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, kaya wala siyang autoridad na kontrolin sila. Idinagdag niya na mayroon siyang magic ng Kratos, kaya hinding-hindi nila siya susundin. Tinanong siya ni Camilo kung maaari niyang gamitin ang mga ito upang kunin muli ang kabisera, ngunit ipinaliwanag niya na makakaapekto ito sa pagka-Diyos ni Rave at paihinain ang kanyang proteksyon sa imperyo, kaya ayaw niyang gawin ito. Bigla niyang narinig ang boses ni Kratos, kaya natarante siya, ngunit wala siyang makita sa paligid niya. Nagpapakita ang kapitan ng Dragon Knights, sinabi kina Julia at Zion na nakapasa sila sa pagsusulit, at ipinakilala niya ang sarili bilang Prinsesa Elenzia. Naalala ni Julia na sa kanyang nakaraang buhay, sinubukan ni Harry na iligtas si Elenzia matapos siyang mahuli. Sinabihan siya ng mga sundalo ni Julia na umatras dahil wala silang laban sa kanya. Ngunit binanggit ni Elenzia na siya ay malakas, at siya ay lumaya, na nagsasabing hindi niya nais na maging isang walang silbing kapatid kay Harry kaya tinapos niya ang sarili niyang buhay. Inaasahan ni Julia na makatrabaho siya, at tinatanggap niya si Julia sa Dragon Knights, umaasa na makakapagtrabaho sila ng maayos. Kinabukasan, nakita namin si Harry habang binibigyan niya ng tanghalian si Julia, at nagtungo siya sa lungsod kasama si Zion, na sinasabing hindi niya ito hahayaang matalo siya sa kanilang mga laban sa pagsasanay. Ang mga bagong recruit ay nagtitipon sa harap ni Elenzia, na nag-anunsyo na magkakaroon sila ng kanilang initiation, kung saan babatiin nila ang kanyang dragon, si Rosa, dahil gusto niyang makita kung tugma sila sa mga dragon. Inihayag niya na ang mga ranggo ng dragon ay tinutukoy ng kulay ng mga kaliskis nito, at ang mga puting dragon ay itinuturing na pinakamalakas. Idinagdag niya na kapag ang mga kaliskis ay may parehong kulay, sinusuri nila ang mga mata upang matukoy kung sino ang may mas mataas na ranggo, na sinasabi na ang mga may gininto ang mata ay itinuturing na superior. Binanggit niya na si Rave ang nag-iisang puting dragon na may gintong mga mata, kaya napagtanto ni Julia na siya talaga ang Dragon God. Ipinaliwanag ni Elenzia na ang mga itim na dragon ay napakabihira, sinasabing sila ay tulad ng mga hari at reyna ng mga dragon, at binanggit niya na si Rosa ay may mga pulang kaliskis, kaya siya ay nasa ibaba lamang ng mga ito. Inihayag ni Elenzia na ang mga ranggo ng Dragon Knights ay tinutukoy ng kulay ng kanilang mga dragon, ngunit binanggit niya na ang mga apprentice ay nagsusuot ng mga asol na armband. Sinabi niya na okay lang kung tatanggihan sila ni Rosa dahil baka tanggapin pa sila ng mga dragon na mababa ang ranggo. Kung ibabalik niya ang kanilang mga pagbati, agad silang mapopromote. Nauna si Zion, at lumuhad siya sa harap ni Rosa, ngunit agad niya itong tinanggihan. Sinabi sa kanya ni Elenzia na ayos lang dahil kahit ang kanyang mga senior knight ay tinanggihan. Hindi pinapansin ni Rosa ang ibang mga baguhan, at lumuhad si Julia sa harap niya. Ngunit bigla siyang inatake ni Rosa, kaya sinabihan siya ni Elenzia na huminto. Inilayo ni Zion si Julia, ngunit nagtataka siya kung bakit siya inatake ni Rosa, alam niyang siya ang Dragon Consort. Pagkaraan ng araw na iyon, umuwi si Julia, at winelcome siya ni Harry. Dumiretso siya sa kanyang silid habang napapansin niyang wala siyang silbi. Ngunit sumama si Harry sa kanya at binanggit na sinabi sa kanya ni Zion ang lahat, kaya alam niyang nasaktan siya ni Rosa. Naisip niyang tapusin si Rosa ngunit biglang nagsimulang makipag-usap kay Rave na sinubukan siyang pigilan.
Binanggit ni Harry na nakapagdesisyon na siya, at sinabing ipagluluto nila siya pagkatapos niyang gawin ito. Nagsimula siyang makipagtalo kay Rave, ngunit sinabihan siya ni Julia na huminahon, na sinasabi sa kanya na mahal niya siya. Naguguluhan siya, at binanggit niya na nagugutom siya, kaya kumain siya ng tanghalian na ginawa nito para sa kanya. Sinabi ni Julia na gusto niya itong pasayahin, at sinabi sa kanya na gusto niyang sumakay sa isang golden-eyed black dragon dahil kapareho ito ng kulay niya. Nangangako siyang gagawin ang lahat para makahanap ng isa. Kinabukasan, inutusan ng superior si Julia na magpatrolya sa bayan, at sinabihan siya nitong makipagkita sa iba pang mga apprentice sa Fountain Plaza, kaya naghanap siya ng taong may asul na armband. Nakita niya ang isang lalaki na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Lero, at sinabi niyang hindi niya inaasahan na makikita siya doon. Naalala niya na noong nakaraang buhay niya, isa itong napakatalino na strategist sa unit niya, at laging tama ang mga desisyon niya. Siya ay formal na nagpakilala at nagtanong tungkol sa iba pang mga baguhan. Ibinunyag niya na sila lang ang nasa unit nila. Nagsimula silang magpatrolya sa lugar, habang ipinapaliwanag ni Lero na ang mga apprentice na walang kaugnayan sa mga dragon ay ipinadala sa patrol upang sila ay masanay sa lupa. Nagtataka si Julia kung bakit kailangan nilang gawin ito, kaya ipinaliwanag niya na mapapabuti nito ang kanilang relasyon dahil mukhang gusto ng mga dragon ang mga taong gustong protektahan ang bayan. Binanggit niya na ang mga bagay ay hindi matatag sa kabisera, at alam niya na ang mga tao ay nag-iisip na si Harry ay isang huwad na emperador, ngunit binanggit niya na ang mga maharlika ay nag-iimbestiga sa bagay na ito dahil hindi sila sigurado kung ang mga kwento ay totoo. Ipinaliwanag niya na ang neutral ay hindi karaniwang pumapanig, at ang tungkulin ng Dragon Knight ay panatilihin ang kapayapaan, ngunit binanggit niya na kailangan nila ng isang napakatalino na nagtatrabaho sa background. Biglang huminto si Lero at sinabi sa kanya na nakarinig siya ng mga tsismis, ngunit natakot si Julia dahil sa tingin niya ay gusto siya nitong ibagsak, kaya tumanggi siyang makinig sa kanya. Sasabihin niya sa kanya kung bakit hindi papaalisin ng neutral si Elenzia kasama ang isang search party, ngunit isang lalaking nakasakay sa dragon ang biglang humarang sa kanila. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang mensahe para kay Elenzia. Tinanong siya ni Julia kung sino siya, kaya ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Ristard, na sinasabing siya ang pangalawang prinsipe ng Rave Empire. Dinala siya ni Julia kay Elenzia, at aalis na siya, ngunit sinabihan siya ni Elenzia na maghintay dahil mayroon siyang mahalagang pag-uusapan sa kanya. Binanggit niya na nakakainis si Ristard, at tinanong niya siya kung bakit hindi siya tumutugon sa kanyang mga mensahe, na tinatawag siyang walang pusong kapatid. Natikman niya ang tsaa, sinasabi sa kanya na ito ay kasuklam-suklam, ngunit ipinaalala niya sa kanya na pinamumunuan niya ang isang kumpanya ng mga kabalyero na hindi binibigyang pansin ang kalidad ng kanilang tsaa. Gusto ni Ristard na pag-usapan ang mga bagay na pampulitika sa kanya, ngunit sa palagay niya ay hindi nila dapat pag-usapan ito sa harap ng isang apprentice. Sinasabi lang niya sa kanya na tapusin si Julia kung may isusumbong siya sa mga tagalabas. Alam niya ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa kabisera, na nagsasabing ang rebelyon ay nagdudulot ng kaguluhan sa imperyo, at tinanong siya ni Elenzia kung naniniwala siyang si George ang may tunay na Heavenly Sword. Ngunit sa tingin niya ay katawa-tawa ang kwento ng kanilang tiyuhin, na nagsasabing si Harry ang tunay na Dragon Emperor, at sinang-ayunan siya ni Elenzia. Kaya napagtanto ni Julia na sila ay mabubuting tao, sa pag-aakalang maaaring matulungan nila si Harry, ngunit ipinaliwanag ni Elenzia na hindi sila maaaring maging kakampi niya. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang ina ay mula sa House Lutz, habang ang kanyang sariling ina ay mula sa House Neutral, at alam niyang hindi sila ginugulo ni George dahil sinusuportahan sila ng kanilang mga pamilya. Ngunit tatanggapin ng mga pinuno ng Lutz at Neutral si Harry dahil pareho silang nawalan ng mga Crown Prince dahil sa sumpa nito, kaya nagpa siya itong manatiling neutral. Sinabi niya kay Julia na gusto niyang kausapin siya tungkol sa nangyari kahapon. Humingi siya ng paumanhin para sa mga aksyon ni Rosa, na sinasabing natutuwa siyang hindi nakaranas si Julia ng anumang malubhang pinsala, at binanggit niya na hindi niya inaasahan na tatakutan siya ni Rosa. Sa palagay niya ay inatake siya ni Rosa dahil nakita niya siyang kapantay, at isiniwalat ni Elenzia na tinitingnan ng pangkat ng pananaliksik ang insidente. Ngunit hindi makapaniwala si Ristard na sinubukan ni Rosa na takutin si Julia, at nagpa siyang kunin siya sa kanyang pangangalaga, na nagsasabing gusto niya itong magsilbi bilang kanyang attendant. Ipinaalala niya kay Elenzia na mayroon siyang golden-eyed red dragon, at sinabihan siya ni Elenzia na gawin ang anumang gusto niya.
Sinimulan siyang sundan ni Julia habang isiniwalat niya na dati siyang nagsilbi bilang Dragon Knight, at sinabing ang isa sa kanyang mga opisyal ay dating nagtatrabaho sa kanya. Doon, ang mga apprentice ay nagtataka kung bakit siya kasama niya, at sinabi ni Ristard sa kanila na sasagutin niya ang kanilang mga tanong. Kaya naisip ni Zion na pagkakataon na niya na magsalita, at sinabihan niya si Ristard na huwag siyang gawing attendant dahil hindi masarap ang lasa ng tsaa niya. Nagalit si Julia, at idinagdag niya na hindi siya marunong gumawa ng mga gawaing bahay, ngunit binanggit niya na napakahusay ng kanyang swordsmanship, at natutuwa siyang marinig ito, na pagtantong mabuti siyang tao. Pagkatapos nito, sinabi ni Ristard kay Julia na batiin ang kanyang dragon, si Brynel. Kaya lumuhad siya sa harap niya, ngunit lumipad si Brynel habang iniisip niya kung ano ang mali sa kanya. Napagtanto niya na natatakot siya kay Julia, kaya naghinala siya dahil ang tanging pagkakataon na tumakas siya ay noong unang beses niyang nakilala si Harry. Tumakbo si Julia, ngunit hinabol niya ito, tinanong kung ano ang kanyang itinatago. Pagkaraan ng araw na iyon, umuwi si Julia, at napagtanto ni Harry na siya ay pagod, kaya nagpa siya siyang magluto ng hapunan para sa kanya at binigyan siya ng strawberry. Binanggit niya na inaabangan niya ang pag-uwi niya dahil gusto niya itong makita muli, at sinabing gusto niyang makita ang taong mahal niya kapag siya ay pagod. Kaya namula si Harry, na sinasabi sa kanya na namiss din niya siya, ngunit bigla silang nakarinig ng isang boses na tumatawag sa kanya, kaya naghanda silang lumaban. Si Ristard ay lumabas mula sa pagtatago, ngunit napagtanto niya na si Harry ay isang magsasaka na ngayon. Hindi siya makapaniwala na ang Emperor ay nag-aani ng mga gulay sa panahon ng pambansang kagipitan, kaya tinawag niya itong talunan, na sinasabi sa kanya na kailangan nilang bumuo ng isang grupo ng paglaban. Umuwi din si Zion, ngunit iniisip niya kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Julia na sinundan siya ni Ristard doon, ngunit sinabi niya sa lahat na huwag mag-alala dahil hindi siya ang kanilang kaaway. Tumanggi si Harry na sumama sa kanya, sinabing gusto niyang manatili sa bahay at tamasahin ang isang normal na buhay, ngunit nagsimulang makipagtalo sa kanya si Ristard na sinasabi sa kanya na kailangan siya ng imperyo. Ngunit tumanggi pa rin siyang umalis, kaya talagang nagpainis ito kay Ristard, at lahat ay nagtataka kung sila ay natigil sa kanilang normal na buhay. Ngunit determinado si Julia na baguhin ang isip ni Harry. Nagulat sila kay Elenzia, at ipinaliwanag ni Ristard na nakita ng Red Dragon si Julia bilang isang katumbas dahil siya ang Dragon Consort. Iniisip ni Harry na hindi siya matutulungan ng kanyang mga kapatid dahil ang mga pinuno ng Lats at Neutral ay hindi siya gusto, ngunit binanggit niya na ang kanilang tiyuhin ay masisira sa lalong madaling panahon, sinabi na ang lahat ay malulutas kahit na wala silang gagawin. At nagpa siya siyang umalis, ngunit pinatumba siya ni Julia, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang makipag-usap sa kanila. Binanggit niya na hinahanap siya ni Ristard dahil nag-aalala siya sa kanya, at inamin niya na natutuwa siyang okay si Harry. Alam niyang may nakababatang kapatid si Ristard sa palasyo, kaya sinabihan niya itong maging low profile dahil baka mapahamak siya ni George. Nangako si Elenzia na magpanggap na hindi niya nakita si Harry, ngunit natutuwa siyang okay siya, napagtantong inaalagaan siya ni Julia. Napagtanto ni Ristard na asawa niya si Julia, tinanong siya kung gumawa siya ng kakaibang pakikitungo sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Julia na hindi siya pinilit na pakasalan siya, na sinasabing siya ay nagpapasaya sa kanya. Tuwang-tuwa siyang marinig ito, ngunit napagtanto ni Ristard na mukha siyang namumutla, kaya tinulungan siya ni Camilo at Zion na makabawi. Sinabi niya kay Julia na oras na para umuwi, ngunit sinabihan niya ang kanyang mga kapatid na tulungan siya, na nagpapaalala sa kanila na sila ay sakop din ng imperyo. Kaya hindi nila maaaring hayaang mamuno si George bilang huwad na emperador. Ngunit tumanggi si Elenzia, sinabing siya ay nasa isang komplikadong posisyon, at binanggit niya na si Julia ay nagiging walang isip. Ngunit tinanong niya si Elenzia kung ano ang mangyayari kung malaman ng lahat na neutral si Harry, at bigla siyang sumugod. Pinipigilan si Elenzia habang kinukuha ni Zion si Ristard na bihag na nagbabantang tatapusin siya kung gagalaw siya. Sinabihan ni Julia si Elenzia na pumili ng isang panig, ngunit isang kabalyero ang biglang kumatok sa pinto, na nagsasabing may emergency. Kaya ninakaw ni Elenzia ang kutsilyo kay Julia, sinabi sa kanya na paalisin niya ang kabalyero, at inutusan ni Julia sina Camilo at Zion na magtago kasama si Harry. Iniulat ng kabalyero na sinusunog ni George ang bayan dahil nakatanggap siya ng mga ulat na si Harry ay nagtatago doon. Kaya ipinatawag niya ang mga dragons, sinabing tutulungan niya ang mga sibilyan, at nagpa siya ang kanyang mga kapatid na sumama sa kanya.
Ang lahat ay lumipad sa bayan, ngunit napagtanto ni Harry na ang lahat ay nasusunog, kaya ipinangako niyang aalagaan ito. Sinabi niya kay Rave na tulungan siya, at ang kanyang dragon ay humihinga ng tubig upang maapula ang apoy. Ngunit ang lahat ay hindi makapaniwala dahil hindi nila alam na ang mga dragon ay maaaring mag-apulin ng apoy. Napagtanto ni Elenzia na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang Dragon Emperor. Pagkatapos nito, binabantayan ng lahat ang mga nasugatan, at binanggit ni Ristard na inatake sila ng personal na bantay ng emperador, ngunit nakaligtas ang mga taga-nayon dahil nakaalis sila sa oras. Natutuwa si Harry na walang nasawi, ngunit alam niyang nawasak ang kanilang mga bahay. Kaya ipinaliwanag ni Ristard na tinutulungan sila ni Elenzia na maghanap ng matutuluyan. Gusto niyang tulungan si Harry sa kanyang kumpanya ng Dragon Knight, ngunit alam ni Harry na sasalungat si Dukelat sa kanyang desisyon. Ngunit wala siyang pakialam, sinasabing hindi niya sinisisi si Harry sa pagkasawi ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit binanggit niya na kapuputan niya siya kung hindi siya magiging isang mabuting emperador. Biglang sumama sa kanila si Elenzia at sinabi kay Harry na gusto niyang may makilala siya. Ipinaliwanag niya na ang tao na ito ay humingi ng tulong sa kanya, at ipinahayag niya na ito ay si Feria, ang unang prinsesa ng Kratos. Binanggit niya na gusto ni Feria ng kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga bansa, kaya gusto niyang maging fiancé ni Harry. Ngunit tutol siya, at hindi makapaniwala si Julia na gusto niya itong pakasalan. Pagkatapos noon, naghanda silang makita si Feria, ngunit binanggit ni Harry na hinding-hindi niya papalitan si Julia dahil siya lang ang karapat-dapat na maging dragon consort. Dumating si Feria kasama si Lero, na ipinahayag na kanyang assistant, at binati niya ang lahat, sinabing alam niya na gustong pakasalan ni Gerald si Julia, ngunit tumakas siya mula sa kanya. Binanggit ni Feria na gusto niyang makita silang magkasama, iniisip na maaaring maging kapatid niya si Julia pagkatapos niyang pakasalan si Harry, ngunit ipinaliwanag niya na hinding-hindi niya ito pakakasalan dahil inapo siya ng Goddess Kratos. Kaya't siya ay magiging isang sisidlan para sa kanya kapag siya ay umabot sa 14 na taon, ngunit binanggit niya na mayroon pa siyang 6 na taon bago kontrolin ng Diyosa ang kanyang katawan, na sinasabing nais niyang lutesin ang hidwaan sa pagitan ni Kratos at Rave. Ipinahayag niya na siya ay nagpasya na magpakasal ng mag-isa kay Harry, sinabi niyang hinintay niyang umalis si Gerald bago siya umalis sa kanyang bansa. Pero sa tingin niya ay hinahanap siya ngayon. Sa tingin ng kanyang kapatid na babae ay tinutulungan ni Gerald si George, ngunit ipinaliwanag niya na hinding-hindi siya papayagan ng kanyang kapatid na magpakasal sa isang taong nasa Europe, kaya iniisip niya na iiwan niya si George kung pumayag si Harry na pakasalan siya. Pumayag si Elenzia na tulungan siya kung tatanggapin niya ang proposal ni Feria, ngunit tumanggi si Harry na pakasalan siya, at naghanda siyang umalis. Ngunit inihayag ni Lero na ang mga puwersa ng Imperial ay naglabas ng isang proklamasyon tungkol sa sunog. Binanggit niya na ang mga maharlika na may mga lupain na pinuntirya ay magiging desperado, at magsisimula silang maghanap ng mga paghihiganti. Kaya, iminumungkahi niya na gumawa ng isang hakbang sa lalong madaling panahon. Alam ni Julia na may punto siya, kaya sinabihan niya si Harry na tanggapin ang kanyang proposal. Ngunit nagalit siya dahil sa tingin niya ay ibinebenta siya nito kay Feria. Sinabi ni Julia sa kanya na huminahon, sinabi na kailangan lang niyang ihinto ang pakikipag-ugnayan bago sila ikasal. Sinabi niya kay Feria na hindi siya papayag na agawin niya siya, at napagtanto ni Feria na mahal niya siya. Sa palagay niya ay nagiging kawili-wili ang mga bagay, ngunit binanggit niya na maaaring magalit si Gerald dahil baka isipin niyang nabihag siya. Sinabi sa kanya ni Julia na kumbensihin siya kung hindi man, na nagpapaalala sa kanya na gusto niya ng kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga bansa. Sinabihan niya si Lero na gagawin ang pagsasaayos, at umalis siya habang napagtanto ni Julia na bumagsak si Harry. Tinulungan siya ng lahat na makabangon, at sinabi niya sa kanila na ayaw niyang pakasalan si Feria. Binanggit ni Julia na paparusahan niya ito kapag niloko siya nito, at aalis na siya. Nangako si Harry na magluluto ng masarap na pagkain para sa kanya, at inaabangan niya itong kainin. Pagkatapos nito, nakita namin si Harry na nagtatrabaho bilang punong chef sa barracks, at nalaman namin na tinutulungan siya ng kanyang mga kapatid na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sumama sa kanya si Ristard, sinabing hindi niya alam ang hilig ni Harry sa pagluluto, ngunit ipinaliwanag niya na ginagawa lang niyang abala ang kanyang sarili dahil baka isipin ni Julia na nanloloko siya kung wala siyang gagawing kapaki-pakinabang.
Sumama din sa kanila si Elenzia, sinabi sa kanila na nakipag-ugnayan siya kay Vincent, at binanggit niya na nag-aalala siya kay Harry. Idinagdag niya na ang nakababatang kapatid na babae ni Ristard ay ligtas, sinabi na kailangan nilang gawin ang kanilang susunod na paggalaw ng palihim. Binanggit niya na susuportahan sila ni Vincent, ngunit iniisip ni Ristard na hindi siya mapagkakatiwalaan dahil engaged na siya sa anak ni George. Nakita namin si Julia kasama si Lero, na binanggit na nakipag-ugnayan sila kay Vincent, at nangako siyang titipunin ang kanyang mga sundalo para pilitin si George na sumuko. Ngunit naisip ni Julia na maaari niyang ipagkanulo ang mga ito, at napagtanto ni Lero na hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga kapatid ni Harry, na sinasabi sa kanya na interesado siya tungkol sa kanya. Nangako siyang sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sikreto kung magtatrabaho siya para sa kanya, ngunit alam niyang hindi niya magagawa, kaya tumanggi si Julia na magsabi ng anuman. Napagtanto niya na nakasuot siya ng damit na panlalaki, kaya sa tingin niya ay binubuli siya ng Dragon Knights. Sinabi ni Lero sa kanya na iuulat ito kay Harry, ngunit ayaw niyang madamay siya dahil alam niyang mag-o-overreact ito, na sinasabing hindi madaling pakalmayin siya. Nagpa siya si Lero na maglaba, ngunit iniisip niya kung maaari niyang hiramin si Zion dahil gusto niya itong gamitin para turuan ng leksyon ang mga bully. Nang gabing iyon, umuwi si Julia ngunit nakita niyang umiiyak si Harry dahil sa tingin niya ay nakikipagrelasyon siya kay Lero. Binanggit ni Julia na maaari niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang marinig ang kanyang mga dahilan, at tumungo siya sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Julia na wala siya sa isang relasyon kay Lero, at sinabi niya sa kanya na parusahan siya dahil gagawin niya ang parehong bagay kung niloko siya nito. Iniisip niya kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang binubuli siya, at binanggit ni Julia na ang pagpaslang ang tanging pagpipilian. Nabalisa si Harry, nagtataka kung bakit niya sinabi iyon. Nagpa siya siyang makinig sa kanya, sinasabing gusto niyang marinig ang buong kwento mula sa kanya, at nangako siyang tatahimak habang nakikinig siya. Sinabi ni Julia sa kanya na binubuli siya ng Dragon Knights, ngunit nagalit si Harry, iniisip na ang pagtapos sa kanila ang tanging pagpipilian, at pinipigilan siya ng lahat habang siya ay hindi mapakali. Ipinahayag ni Elenzia na nakatanggap siya ng liham mula kay Vincent, na pumayag na makipagkita sa kanila upang ibigay ang kanyang mga tropa. Ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang mga reinforcement ay infantry at cavalry, kaya hindi nila magagamit ang Dragon Knights para salubungin sila dahil ito ay nakakaakit ng masyadong maraming atensyon. Iniisip ni Ristard na mapapahamak sila kapag nalaman ni George ang tungkol sa kanilang pagkikita at aatakihin sila kasama ng kanyang mga dragon. Kaya, nagpa siya si Harry na sumama sa kanila, na nagsasabing mapoprotektahan niya sila sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga dragon. Gusto siyang sundan ni Ristard habang ipinapaliwanag niya na alam niya kung paano humawak ng mga dragon, ngunit nagpa siya si Elenzia na manatili sa likuran dahil maaaring maghinala si George kung aalis siya sa neutral. Sinabi niya sa kanila na sila ay maglalakbay gamit ang mga kabayo, at ipinaliwanag niya na ang handover point ay 2 araw pa, kaya gusto niyang mag-ingat sila, na sinasabi sa kanila na bumalik ng ligtas. Umalis si Harry kasama ang iba, at tinanong ni Camilo si Lero ng direksyon. Ipinaliwanag niya na may rotonda, sinabi niyang inutusan niya si Zion na mag-scout sa unahan. Bumalik si Zion at binanggit na malinaw ang landas, ngunit nagtataka si Lero kung bakit siya dumating mula sa maling direksyon. Inamin niya na naligaw siya, at napagtanto ni Lero na siya ay kamag-anak ni Zorro. Nagsimula siyang makipagtalo kay Camilo, sinabihan siyang tumingin sa paligid ng kagubatan, ngunit tumanggi siya. Kaya, pinilit niya si Lero na sumama sa kanya, at magkasama silang nag-scout sa lugar. Sa tingin ni Harry ay nagkakasundo sila, at sinabihan niya si Julia na sumama sa kanila, sa pag-aakalang gusto niyang makasama si Lero dahil pinili niya ito bilang kanilang gabay. Ngunit ipinaliwanag niya na ang mga tsismis tungkol sa kanyang relasyon kay Lero ay ginawa upang makagambala sa kaaway, at naniniwala si Harry sa kanya ngunit naghihinala pa rin siya kay Lero. Sinabihan siya ni Ristard na tumahimik na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang mga subordinate ay nanonood sa kanya. Binanggit ni Julia na nagseselos siya dahil maganda ang relasyon nito sa kanyang kapatid. Tinanong siya ni Camilo tungkol kay Lero, na sinasabi sa kanya na mukhang interesado siya sa kanya, kaya naiintindihan niya kung bakit nagagalit si Harry. Binanggit niya na ang meeting ay maaaring isang bitag, kaya nagtataka siya kung bakit nagpa siya si Julia na gawing gabay nila si Lero dahil naghihinala sa kanya ang lahat.
Ipinaliwanag ni Julia na nagtatrabaho siya sa ilalim ni Gerald dahil gusto niyang iligtas ang kanyang kapatid na babae, na dinala sa loob ng palasyo ng Southern King ng Kratos. Alam ni Camilo na ang Southern King ay may kaila-hilakbot na reputasyon dahil natutuwa siyang magpalipas ng oras sa loob ng palasyo, kaya naaawa siya kay Lero. Alam nilang kinokontrol siya ni Gerald, ngunit iniisip ni Julia na tutulungan niya sila kung madala siya sa kanilang gulo. Napagtanto ni Camilo na pinaplano niyang kunin siya sa kanilang panig, na sinasabi sa kanya na dapat ay sinabi niya ito sa kanila ng mas maaga. Pero natutuwa si Camilo na naiintindihan na niya ang nangyayari. Iniisip ni Harry na si Julia ay kamangha-mangha dahil palagi niyang isinasaalang-alang ang lahat kapag may plano siya, ngunit iniisip ni Julia kung hindi ba siya nag-aalala na baka magkamali siya ng mga desisyon. Sinabi ni Harry na hindi, dahil handa siyang sirain ang mga taksil na humahadlang sa kanila. Kaya, napagtanto niya na inaasahan niyang pagtataksilan siya ng mga tao, at determinado siyang manatili sa tabi nito upang hindi na siya mag-isa. Nang maglaon sa araw na iyon, nakita namin sina Camilo at Zion sa kanilang kampo nang sumama sa kanila si Lero, na sinasabi sa kanila na maaari silang magtungo sa isang bitag. Sa tingin niya ay may isang taong neutral ang nagpaplanong hulihin si Harry upang lahat ng kakampi niya ay sumuko. Ngunit alam ni Lero na ipaglalaban siya ni Julia hanggang sa huli, at iminumungkahi niya ang paggamit ng isang pormasayon kung sakaling magkaroon sila ng bitag upang makatakas ang emperador. Iniisip niya kung may sinabi ba si Julia tungkol sa kanya, kaya binanggit ni Camilo na sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kapatid. Nagtataka si Zion kung ayos lang siya, at ibinunyag ni Lero na pinadalhan siya nito ng mga liham kaya alam niyang ayos lang siya dahil hindi interesado sa kanya ang Southern King. Bigla niyang naramdaman na may paparating, kaya sinabihan niya ang lahat na tumahimik habang lumilipad ang tatlong dragon sa itaas nila. Nagtataka si Camilo kung ano ang nangyayari, kaya binanggit ni Lero na wala siyang ideya, ngunit sinabi niya sa kanila na wala silang magagawa. Sa tingin niya ay ligtas ang neutral dahil walang aatake sa kanila hanggat nandyan si Feria, at gumawa siya ng plano, na nagsasabing dapat magtago ang lahat malapit sa pugad ng dragon kung sakaling may mangyari. Gusto niyang sabihin ni Zion kay Julia ang tungkol sa plano, ngunit nagtataka si Zion kung ano ang ginagawa ni Lero dahil nagtatrabaho siya para sa Kratos. Ipinaliwanag niya na gusto niyang manalo sila dahil ang pagtulong sa kanila ay para sa kanyang pinakamahusay na interes. Sa tingin niya ay nakakahiya na walang sumusuporta kay Julia dahil may potensyal itong maging isang diyosa ng digmaan. Alam ni Zion na may gusto ito sa kanya, kaya inamin niyang totoo iyon, nagtataka kung bakit mahal niya si Harry. Pero sinabihan siya ni Camilo na huwag nang isipin iyon dahil lalo lang siyang masasaktan. Binanggit ni Lero na aabot sila sa handover point bukas, at nagpa siyang matulog. Napagtanto ni Camilo na siya ay isang mabuting tao, ngunit naisip niyang tapusin siya dahil nakikita niya siya bilang isang banta. Kinabukasan, nakakita sila ng tuyong ilog habang ipinapaliwanag ni Lero na ang mga dragon ay nagtayo ng pugad sa itaas ng agos, kaya ang tubig ay napigilan ng mga bato at ang ilog ay natuyo. Sinabi ni Ristard na ang pugad ng dragon ay isang sagradong lugar, kaya walang sino man ang pinapayagang pumasok dito, ngunit sinabihan siya ni Lero na huwag mag-alala dahil nasa unahan lang ang tagpuan. Naalala ni Julia na sinabi sa kanya ni Harry na hindi siya pinapayagang pumasok sa isang pugad, ngunit binanggit niya na hindi siya tatapusin ng mga dragon dahil paprotektahan siya ni Rave. Binanggit niya na gusto niyang bumisita sa isang pugad dahil gusto niyang makahanap ng golden-eyed black dragon, ngunit bigla nilang nakita si Elenzia na lumilipad sa itaas nila. Kaya, nagtataka sila kung ano ang nangyayari dahil siya ay dapat na manatili sa neutral. Sinabihan ni Ristard ang lahat na bumaba dahil kakabahan ang mga kabayo kapag nakita nila ang mga dragon. Nagpa siya si Julia na kausapin siya, tinanong siya kung ano ang nangyayari, ngunit bigla niyang kinuha si Julia na bihag, at pinalibutan ng Dragon Knights ang iba nang mapagtanto nila na sila ay pinagtaksilin. Biglang sumulpat si George at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin si Harry. Nagtataka si Julia kung bakit pinagtaksilan ni Elenzia ang kanyang mga kapatid, kaya ipinaliwanag niya na nangako si George na ililigtas ang lahat kung isusuko niya si Harry. Ngunit ginagamit ni Harry ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang mga kabalyero habang binanggit niya na minamaliit siya ng mga ito, at sinabihan ni Ristard ang lahat na protektahan siya. Kaya, napagtanto ni Harry na ang kanyang kapatid ay tapat sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanila na tumakas habang napapansin niya na isang himala na hindi siya pinagtaksilan ni Ristard.
Naghahanda siyang lumaban, ngunit sinabi sa kanya ni Rave na hindi pa rin siya ganap na nakaka-recover. Ngunit sa palagay niya ay sapat na ang kanyang lakas upang durugan ang kanyang mga kaaway, at nagpatawag siya ng napakalaking buhawi na nagpapalipad sa mga kabalyero. Sinubukan niyang kontrolin si Rosa, ngunit sinabihan siya ni Ellen Zia na huwag sumuko, at naisip ni George na wala na siya sa mahika. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit madali silang natalo ni Harry, at inatake niya si George na napagtanto na siya ay isang halimaw. Tumungo si Harry kay Ellen Zia, at tatapusin na niya ito, pero pinigilan siya ni Julia, sinabing tumigil sa pakikipaglaban dahil alam niyang naabot na niya ang limitasyon niya. Bigla siyang bumagsak, ngunit dinampot ni George si Julia, na sinasabing hindi na siya kailangan. Ipinaalala sa kanya ni Ellen Zia na nangako siyang ililigtas ang lahat, ngunit inutusan niyang sunugin ng kanyang dragon si Julia, at ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay habang iniisip ni Ristard kung nasawi na siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Camilo na kailangan nilang tumakas na sinasabing alam niya na buhay pa si Julia, at naniwala si Lero sa kanya, na sinasabi sa kanila na manatili sa kanyang plano. Ngunit bigla silang pinalibutan ng mga kabalyero, kaya naglabas si Sai ng isang higanteng stuffed toy na tinatawag na Emperor Bear, na sumisira sa kanila gamit ang laser eyes nito. Pagkatapos nito, nakita namin si George na nakikipag-usap kay Ellen Zia, na sa palagay ay buhay pa si Julia dahil hindi pa natagpuan ang kanyang katawan, ngunit kumbinsido si George na nasawi na siya dahil nasunog siya ng apoy ng dragon, sinabi na ang natitira na lang ay tapusin si Harry.